Hoy, Marvin, tingnan mo nga yan, no? Ang feeling. Pakiramdam niya yata kasama siya sa board of directors. Bulong ni Jessie na hindi naman talaga bulong. Porket mataas lang ang customer satisfaction kung makapagsalita. Akala mo magaling na CEO. Oo nga, akala mo anak ng may-ari ng Euretech Solutions. Natatawang sagot ni Marvin. Hayaan mo na yan, tsambahan lang ang success niya. Sa town hall, doon natin makikita kung sino talagang may karapatan. Nagsimula ang town hall meeting. Umakyat sa stage sina Mr. Enrique Sandoval at Miss Stella Sandoval. Nang sandaling makatuntong sa stage ang mag-asawa, agad na inilibot ng ginang ang paningin niya sa mga nasa harap at gano'n na lang ang gulat niya nang sandaling magkatinginan silang dalawa ni Early. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo sa mandatory town hall meeting na ito. Panimula ni Mr. Sandoval na may malakas na boses. Bago matapos ang lahat ng ito, may isa pa kaming very important announcement. Hindi ito tungkol sa business. Meron kaming ipapakilala sa inyo. Ang tao na magmamana ng vision at mission namin. Ang tagapagmana ng kumpanyang ito. Sabi ni Mr. Sandoval habang nakatingin sa lahat. Nag-umpisa nang maglakad si Mr. at Mrs. Sandoval. Hindi sila tumitingin sa front row kung saan nakaupo ang mga managers. Dumiretso sila sa gitna ng hall, patungo sa kinaroroonan ni Early. Nanginginig ang buong katawan ni Early. Hindi niya maintindihan. Bakit sila papunta sa kanya? Early, bakit sila papunta sa atin? May problema ba? Hindi ko alam. Nauutal na sagot naman ni Early. Sina Marvin at Jessie na nakaupo sa likuran ay walang ibang nagawa kung hindi ang magbulungan. Tumigil sina Mr. at Miss Sandoval sa tapat mismo ni Early. Tiningnan siya na mag-asawa nang may sobrang pagmamahal at lungkot sa mata. Erlinda, mahinang tawag ni Miss Sandoval habang umaagos ang luha. Tumingin naman si Early sa kanila. Gulong-gulo at takot na takot sa pwedeng mangyari. Anak, dagdag pa nito na ikinagulat niya. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang sabi nila, madali lang ang buhay. Na kapag nagsumikap ka, makukuha mo agad ang gusto mo. Pero hindi iyon ang laging totoo. Marami tayong pinagdadaanan na paghihirap. Mga problema sa pamilya, sa pera, o sa kalusugan na parang wala lang katapusan. Minsan nahihirapan ka sa mga agos ng buhay mo. May dagdag pa para sa mas lalo ka nilang maibaon sa hirap. Naghihirap ka na nga, iinsultuhin ka pa nila. Wala na nga silang naitutulong sa'yo, nagagawa ka pa rin nilang paringgan at siraan. Minsan kung sino pang matalas ang bibig, sila pa ang naiinggit. Sa huli, ang mahalaga ay kung paano natin tinitingnan ang ating sarili. Dahil ang tunay na tagumpay ay ang pagpapatuloy sa kabila ng sakit at pang-iinsulto ng ibang tao. Early! Agad na napabaling ng tingin si Early sa tumawag sa kanya. Kahit na pawis, nagawa niya pa rin bumaling ng tingin dito. Hindi na siya nagtaka pa nang makita ang dating kaklase na ngayon ay kuryoso nang nakatingin sa mga asarol at mga gamit na pangbungkal ng lupa. Oh, andito ka pala. Saad ni Early sa kanya. Dahilan upang nakangiting mag-angat ng tingin sa kanya ang kakilala. Ang akala ko nasa Maynila ka na. Oo, pupunta naman talaga ako ng Maynila. Ang kaso, may inaasikaso pa akong dokumento. Ang tagal nga ng proseso nabuboard na ako rito. Gusto ko nang umalis. Natatawang sagot ng babae bago nag-angat ng tingin sa kanya. Ikaw, dito ka na lang ba? Ang akala ko ba may plano ka rin? Meron nga pero nag-iipon pa ako. Ganon, parehas lang pala tayo. Sagot ni Early kaya bago tahimik na natawa. Ang akala ko pagkatapos mo mag-aral magbubukid ka na lang. O siya, sige na, mauna na ako.
Paalam nito sa kanya bago ito tumalikod at naglakad palayo. Walang ibang nagawa si Early kung hindi ang mapabuntong hininga bago nagpatuloy sa paglalakad pa uwi. Sa isang baryo sa probinsya na tila nakalimutan na ang lahat at malayo pa sa kabihasnan, doon nakatira si Erlinda o mas kilala ng lahat bilang si Early. Sa edad na 22, nakapagtapos na siya ng kolehiyo. Ito ang pinakamalaking tagumpay na naabot ng kanilang pamilya. Pero sa likod ng tuwa, nariyan ang katotohanan. Matinding kahirapan ng yakap-yakap ng probinsya nila. Ang bahay nila Early ay gawa sa pinaghalong kahoy at semento na sapat lang para sa kanila. Wala silang luho. Wala silang mga appliances na pang sosyal. Ang pinakamalaking problema nila, at ito ang madalas sa pag-usapan nila, ay ang kawalan ng sariling sasakyan man lang. Kapag may kailangan silang bilhin o lakarin sa bayan, umaasa lang sila sa kalabaw na may kariton. Kung wala silang pera, umaasa lang sila sa paglalakad. Kung siswertehin, kapag may mapadaang tricycle papunta sa bayan, may nagpapasakay naman sa kanila, lalo na kung may mga dala sila. Para sa kanila, kahit nakapos at wala sila ng lahat, hindi naman mahalaga para sa kanilang mga material na bagay. Ang tanging yaman nila, ang pagmamahalan at malasakit ni na Lolo Ben at Lola Ising. Sila ang sandigan ni Early simula pa noon. Isang hapon, inabutan ni Early si Lola Ising na nagpapahinga sa duyan. May hawak itong maliit na pillbox kaya naman agad siyang lumapit dito. La, bakit po hindi kayo humiga sa papag? Mas masarap po magpahinga doon. Tanong ni Early bago umupo sa tabi ng duyan. Sasakit ang likod niyo rito. Hay, apo, mas masarap dito. Mas naaamoy ko ang sariwang hangin dito kaysa sa loob. Sagot pa ni Lola Ising, pilit na ngumiti. Pero nakita ni Early ang panginginig ng kamay nito. Okay lang po ba kayo, La? Oo naman, uminom na ako ng gamot Early. Yung pang-maintenance ko. Alam mo naman, di na tayo bumabata, pero okay lang yan. Masasanay ka rin sa sakit ng katawan. Napaluha si Early. La, huwag niyo na po kasing ipilit ang sarili niyo na magtrabaho pa. Kaninang umaga nakita ko na naman kayong nagbubungkal ng lupa samantalang sinabihan ko na kayo kagabi pa lang. Masakit po sa akin na makita kayong ganyan, La. Si Lolo nasa bukid pa hanggang ngayon. Pinapauwi ko na kanina ayaw pa rin umahon. Hindi mo lang nag-break. Ang sabi niyo pag-aaralin niyo lang ako. Nakapagtapos na ako lahat. Hindi pa rin ako nakakatulong hanggang ngayon. Apo, huwag kang magsalita ng ganyan. Pangaral ni Lola Ising. Ang pag-aaral mo ang pinakamagandang regalo na maibabalik mo sa amin. Ang hirap namin, baliwala yan. Basta makita ka naming may future. Sige na, kumuha ka na ng tubig. Ako na lang munang mag-iisip ng uulamin natin. Magtatrabaho pa ako. Napatulala si Early. Alam niyang sa sobrang pagmamahal sa kanya ng mga lolo at lola niya, handa silang mamatay sa hirap. Hindi na pwedeng ganon. Sa loob-loob niya, kailangan niyang gumawa ng paraan. Sa kabila ng lahat ng pagmamahal na natanggap ni Early, may isang lihim siyang matagal nang alam. Isang gabi nung bata pa siya, natagpuan niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng aparador. At doon nalaman niya ang katotohanan. Ampon siya. Hindi siya totoong apo ni Lolo Ben at Lola Ising. Wala siyang ideya sa tunay niyang katauhan at iyon ang paulit-ulit na gumugulo sa utak niya. Kinabukasan, habang nag-aayos sila ng mga gamit sa bodega, kinuha ni Early ang isang kahon. La, pwede po ba magtanong ulit? Tungkol po dito? Sabi ni Early, hawak ang kahon. Sa loob nito ay nakita nila ang isang kakaibang kwentas na may medalyon at isang lumang sulat na dilaw na ang kulay. Napatingin naman sina Lolo Ben at Lola Ising sa isa't isa. Tila nag-aalangan kung magsasabi ba ng totoo. Pero nakita ni Early ang curiosity sa mata ng lola niya. Hay anak, malumanay na sabi ni Lola Ising. Lumapit at kinuha ang kwentas. Wala namang problema.
Matanda ka na para itago pa to sa'yo. Yung kwintas na yan ang tanging identity mo nang makita ka namin. Pwede niyo po bang ikwento ulit sa akin, La? Pakiusap ni Early. Gusto ko po sanang marinig mula sa inyo ng buo. Gusto ko po sanang marinig ng buo. Yung walang halong kung ano at walang dagdag na kwento ninyo. Gusto ko po yung totoo. Ilang sandali pa munang napatingin ng mag-asawa sa isa't isa bago sila napabuntong hininga. Oh, sige, sabi ni Lolo Ben. Umupo sa isang silya. Maliit ka pa noon. Batang-bata ka pa. Nakita ka namin sa ilog na nakabalot ng kumot. Wala kaming ideya kung sino ang nag-iwan sa'yo noon. Pero kasama mo yung kwintas at yung sulat na yan. Ang sabi sa sulat, mahal na mahal ka raw ng mga tunay mong magulang. Pero kinailangan ka nilang iwan dahil may personal silang mga problema. Hindi namin naintindihan noon ang buong kwento. Pero ang impact sa amin, napakalaki. Wala kaming anak. Pagpapatuloy pa ni Lola Ising habang hinahawakan ng kwintas. Kaya noong makita ka namin, agad aming naramdaman. Ikaw na marahil ang sagot sa mga dasal namin. Wala kaming pakialamnan kung sinong mga magulang mo na nag-iwan sa'yo. Simula noon tinuring ka na naming sariling dugo at laman. Pinangalanan ka naming Erlinda. Wala ka nang dapat isipin pa, anak. Kasi ikaw ang pamilya namin. Napayakap si Early sa dalawa. Ramdam na ramdam niya ang sinseridad ng mag-asawa sa kwento nito. Sa kabila ng lihim, mas lalo niyang naramdaman ang pagmamahal ng dalawa. Ang kwintas at sulat na lang ang tanging clue sa nakaraan niya. Pero sa ngayon, sapat na sa kanya sina Lolo at Lola. Ang isip niya nakafocus sa hinaharap at sa kung paano niya mabibigyan ng magandang buhay ang dalawang nag-aruga at nagmahal sa kanya. Dahil sa kwento ng kanyang pinagmulan, mas lalong nag-alab ang determinasyon ni Early. Nakapagtapos na siya sa kolehiyo. Isang malaking tagumpay iyon para sa kanya. Pero kailangan niya na itong i-convert sa pera para sa pamilya niya. Hindi na siya pwedeng maghintay at magsayang pa ng oras. Isang hapon, nagbabasa si Early ng lumang tabloid na iniwan ng bisita nila. May nakita siyang advertisement tungkol sa mga trabaho na nakakuha ng atensyon niya noong mga oras na yon. La, tawag ni Early sa dalawa na nasa labas. Abala naman sa paglilinis ng bakuran. Tingnan niyo po ito. Job hiring daw sa Maynila. BPO daw. Lumapit sina Lolo Belen at Lola Ising na animong nagtataka sa balita ng apo. BPO? Ano yon? Parang opisina ba? Tanong ni Lolo Ben habang pinipilit basahin ang maliliit na letra. Opo, ang sabi daw call center. International daw, kaya malaki ang kita. Ang basic daw mas mataas kaysa sa salary ng mga guro dito. Paliwanag ni Ernie na halatang nag-research na. Tingin niyo po, okay lang po ba kung magbakasakali ako roon? Dagdag niya pa. Nagtinginan ng mag-asawa. Halatang may kaba at pag-aalinlangan sa narinig sa apo. Magbabakasakali ka? Tanong ni Lola Ising na nagsimula ng mag-alala para sa apo. Ibig sabihin ba nito? Pupunta ako sa Maynila, La. Doon po ako magbabakasakali na makahanap ng magandang trabaho. Sagot ni Early sa dalawa. Mag-a-apply po ako sa BPO. Alam ko pong mahirap, Lo, pero kailangan ko po itong gawin. Sa dami po ng ginastos nyo sa pag-aaral ko, hindi ko na kayo kaya makita na nagtatrabaho pa sa bukid. Tapos may maintenance pa kayong iniinom. Pero Maynila yan, Early, delikado. Mag-isa ka lang. Wala kaming kakayahang suportahan ka roon at saka mahal yata ang mga bilihin doon. Baka wala ka lang makain doon kapag hindi kami nakapagpadala agad. Pagtutol ni Lolo Ben na animong medyo tumaas pa ang boses. Huwag po kayong mag-alala sa pera. May part-time job po ako nung college kaya may naipon po akong pambili ng ticket.
Sa Maynila, may batchmate ako na may room pa sa boarding house nila. Doon muna ako tutuloy. Ang importante, makahanap ako ng trabaho agad. Hindi na ako mag-a-apply dito. Mukhang hindi ko na rin naman po kakayaning tustusan ang maintenance ninyo rito sa baba ng sahod. Seryosong sabi ni Early. Lumapit siya sa dalawa at hinawakan ng kamay nila. Pangako po, hindi ako magtatagal doon nang hindi ko kayo kasama. Sa lalong madaling panahon, babalikan ko kayo. Hindi na kayo magsasaka. Kukunin ko kayo sa Maynila at patitirahin ko kayo sa isang komportableng bahay. Yung may sariling banyo tsaka gripo. Ako nang bahala sa lahat basta't hihintayin niyo lang ako, ha? Sa lakas ng determinasyon at pangako ni Early, hindi na nagawa pang tumutol ng mag-asawa kahit nalabag sa loob nila. Sa huli, niyakap na lang sila ni Early ng mahigpit. Kasabay ng panginginig ng boses. Alam nilang kailangan na nilang palayain Sir Early para mas magandang buhay nito sa Maynila. Dumating ang araw ng pag-alis ni Early. Maaga pa, pero handa na si Early sa pag-alis. Ang backpack niya nakasabit na sa balikat. Ang kwentas na may medalyon. Ang tanging clue sa pinagmulan niya ay nasa loob na ng bag. Nakatago na at ligtas. Nasa labas ang dalawang matanda at nasa tabi nila, nakatali sa isang poste ang kanilang sasakyan. Isang karitoy na papaganahin ng kalabaw. Apo, halika na. Ready na kami. Masiglang bati ni Lola Ben na medyo may sakit pa rin sa likod pero pilit nang umingiti. Napatingin naman Sir Early sa kalabaw na ngayon ay nakagayak na rin ng mga oras na yon. La, hindi na po ba tayo maghihintay ng tricycle? Baka naman po pagtawanan ako sa terminal kapag dumating tayo roon ng kariton at kalabaw ang dala natin. Pagtatawanan? Aba, bakit ka naman pagtatawanan? Yan ang pinakamalakas nating sasakyan. Yan ang nagbigay sa atin ng pagkain sa araw-araw. Kaya bakit mo naman ikakahiya ang kalabaw natin? Sabi pa ni Lola Ising. Biniru pa Sir Early. Tsaka wala tayong pambayad sa tricycle. Kaya sumakay ka na. Magsasawa ka sa bus Early. Huwag mo nang pakawalan ng pagkakataong ito na sumakay sa likod ng kalabaw. Wala nang nagawa si Early. Kahit na natatawa pa, wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang sumakay sa likod ng kalabaw na nung una ay mabigatan pa sa kanilang tatlo. Dahan-dahan, nagsimulang maglakad si Lolo Ben, hawak ang tali patungo sa bus terminal na may kalayuan. Pagdating sa terminal, syempre, nagtilian ng mga tao. Nakapark na ang mga bus sa sasakyan ni Early at ang mga pasahero ay naghihintay na. Lahat sila biglang napatingin sa kakaibang pagdating ni Early at ng dalawang matanda. May mga nagtawanan, may mga nagbulungan. Ang iba naman ay mabilis na kinuha ang cellphone at nag-video pa para gawing katatawanan ng tatlo. Aba, ang ganda ng sasakyan niyo ah! Saad ng konduktor na nakasaksi sa pagdating nila. Damo lang ang gasolina. Dagdag pa nito bago tumawa. Uminit naman ang pisngi ni Early sa narinig. Naramdaman niya ang matinding hiya. Pero nang tumingin siya kina Lolo Ben at Lola Ising, nakita niya ang ngiti at pagmamalaki sa mukha ng dalawa. Para sa kanila, wala silang pakialam sa opinyon ng iba. Proud pa nga sila. Hindi niya napinansin ang mga tawa. Ang importante, ang pagmamahal at suporta ng pamilya niya. Sa wakas, huminto ang kalabaw sa tapat mismo ng bus. Agad-agad na bumaba sina Lolo Ben at Lola Ising para tulungan si Early na bumaba kasama ang mga bagaheng dadalhin nito sa Maynila. Hindi niya na napigilan ang luha niya nang yakapin ng dalawang matanda. Lo, mag-ingat kayo ha. Huwag na po kayo magpapapagod sa bukid. Sabi ni Early, yakap-yakap ang dalawa. Basang-basa na ang pisngi niya sa luha. Palagi niyo pong iingatan ang sarili ninyo, ha? Huwag ka na mag-alala sa amin, Apo. Kami nang bahala dito. Mag-focus ka sa Maynila. Ang importante, makita ka naming masaya at maging successful. Sabi ni Lola Ising. Pangako ko, La. Hindi rin magtatagal, babalikan ko kayo. Promise ko po, kukuhanin ko po kayo.
Sagot pa ni Early na pinipigil ang hikbi. Matapos ang matinding yakapan at drama, pinilit na siyang isakay ng dalawa sa loob ng bus. Kinawayan siya ni na lolo at lola hanggang sa mawala sila sa paningin niya. Kasama ang kalabaw at kariton na naghatid sa kanya roon. Tumingin si Early sa bintana. Nagdarasal na maging maayos ang lahat. Ito na ang simula ng kanyang journey sa bagong lugar at bagong buhay na pinili niya. Pag-upo niya sa upuan niya, naghanap siya ng bintana. Ang kaso, side seat siya at may nakatabi siyang lalaki. Napansin niya agad ang lalaki dahil nakangiti ito at parang natatawa sa nasaksihan kanina. Ang ganda ng entrance mo kanina, miss ah. Buong buhay ko ngayon lang ako nakakita ng biyaherong kalabaw ang naghahatid sa kanya sa terminal. Saad ng lalaki, bago muling natawa. Wala namang ibang nagawa si Early kung hindi ang mag-iwas ng tingin, mapanguso at namumulang pisnging tumahimik. Don't get me wrong ha, nagulat lang ako. Inismeran lang siya ni Early. Kahit kailan talaga, hindi niya pinansin ang lalaki. Ano bang problema nito kung hinatid siya ng kalabaw sa terminal? May problema ba siya roon? Hindi na kumibo si Early kaya naman mas lalo lang na ng asar ang binata. Sorry, natatawa lang talaga ako. Pero hindi ako naiinsulto ah. Natatawa lang ako kasi ang unique nang nangyari kanina. Wala kang pakialam sa mga tumatawa. Cute nga ng lolo mo eh. Ang tapang mo pa. Sabi ng lalaki na lalo pang umiti. Wala akong pakialam sa'yo. Bulong na sabi ni Ernie. Nang dahil sa narinig ay mas lalo pang pumalahaw sa katatawa ang lalaki na mas lalo pang nakakuha sa atensyon ng ibang pasahero. Sa bus na nangingiti na lang ng mga oras na yon. Nang dahil sa pagtawa ng lalaki, mas lalong napapahiya at namumula ang mukha ni Ernie. Nakaalis na't lahat-lahat ang mga lola niya at lolo pero hanggang ngayon hindi pa rin tumitigil ang lalaki sa pagtawa sa gilid niya. Sige na nga, titigil na ako, pasensya na. Magkakatabi tayo ng matagal dito kaya mananahimik na ako para hindi ka na mahiya dyan. Baka abutin pa tayo ng 10 oras sa biyahe na to. Hindi na nagsalita si Early kaya naman muling lumingon sa kanya ang lalaki. Ang tahimik mo naman, di ka ba talaga nagsasalita? Tanong ng lalaki sa kanya na hindi niya man lang nalingon. Ako nga pala si Carlo. Papunta rin ako Maynila, ikaw ba? Nagdalawang isip pa si Early kung sasagot. Pero sa huli, sumagot siya. Pero sobrang tipid. Early. Nice name! So early. Sa Maynila ka ba magbabakasyon? Mukhang dala mo yung buong bahay niyo ah. Biro pa ni Carlo na tumingin sa malaking backpack na dala niya. Magtatrabaho ako. Maikli niyang sagot. Habang nakatingin naman sa labas ng bintana. Wow! Ang galing mo naman! Ako, mag-aaral. Pero mag-a-apply din siguro ako ng part-time sa BPO. Masayang sabi ni Carlo. Anong trabaho nga palang applyan mo? Security guard ba? BPO, call center. Medyo irritable niyang sagot dahilan upang matawa si Carlo. Aba, ayos yan. Baka maging magkatrabaho pa tayo. Alam mo ba na high-tech na sa call center? At alam mo rin ba, sabi nila, malaki raw ang sweldo sa call center. Malay mo, kapag nagsipag ka ng nagsipag sa trabaho mo, makabili ka ng tricycle. Natatawa nitong biro na muli niyang pasikretong inismeran. Mahirap ang trabaho sa call center, lalo na kapag nilagay ka nila sa international calls. War freak yung mga kliyente ron, tsaka palagi nagsasalita ng Ingles. Aba, halos hindi mo na nga maintindihan. Pero sa nakikita ko sa'yo, mukhang kaya mo naman. Mukha kang palaban eh. Pampalakas loob pa ni Carlo. Hindi na sinagot ni Early si Carlo. Nagkunwari na siyang natutulog. Nagsara ng mata. Pero nararamdaman niya ang presensya ni Carlo na tahimik na lang na nagpatugtog ng music sa earphones niya. Sa isip ni Early, ang daldal. Pero parang mabait naman. Ang tensyon sa biyahe nabawasan ng kaunti. Nang dahil sa
kakulitan at kadaldalan ni Carlo na nung una ay inakala niya pang may sayad at walang preno ang bibig. Nang mag-stop over ang bus, bumaba si na Early at Carlo. Sa rest area, nakita ni Early si Carlo na bumili ng kape. Ay, Early! Akala ko iniwanan mo na ako. Na parang laging hyper. Gusto mo ba ng kape? Libre ko na. Hindi na, salamat. Maikling sagot ni Early habang bumibili ng mineral water. Ang tahimik mo talaga, Early. Parang lagi kang galit. Pero alam ko may kwento ka. Sabi pa ni Carlo. Sige na, magkwento ka naman. Para naman hindi boring yung biyahe natin. Napabuntong hininga si Early. Wala lang ako masabi. Bakit ikaw? Hindi ka ba napapagod magsalita? Parang palaging may baril yung bibig mo. Inisasaan ni Early dahilan upang humagalpak sa tawa si Carlo. Saan ka nag-aral? Sa Manila. Course ko, IT. Matagal ko nang gustong pumunta ron. Ikaw ba? Anong favorite color mo? Pilit ni Carlo. Wala, gusto ko lang matulog. Sagot ni Early na lalo pang nagtipid sa pagsagot sa lalaking hyper. Pero hindi sumuko si Carlo dahil muli ulit siyang nagsalita. Sige na Early, last question na lang. Bakit ka nga pala magko-call center? Kasi sa dami-dami ng trabaho, bakit yan ang napili mo? Parang seryosong desisyon yan ah. Hindi ka naman jologs. Napatingin si Early kay Carlo. Nagdalawang isip siya. Ang lalaking ito ay parang interviewer na makulit. Pero sa huli, sumagot siya. Pero sobrang tipid pa rin. Kailangan ko ng malaking sweldo agad. May binubuhay ako. May pinagkakagastasan. Mga bills. May mga maintenance yung mga kasama ko sa bahay. Sabi ni Early pero hindi niya na binanggit na para ito sa lolo at lola niya. Oh, ganun ba? Wow, ang hardworking mo naman pala Early. Ganyan dapat. Ibig sabihin, seryoso ka talaga sa buhay. Go lang ng go, kaya mo yan. Magaling ka. Magdasal ka lang palagi. Pampalakas loob ba ni Carlo? Hindi na sumagot si Early. Sa halip, ngumiti lang siya ng tipid. Ang lalaking to, kahit bibot daldalero, ramdam niyang sincere ang sinasabi nito. Hindi na siya nagtanong ulit. Bumalik na lang sila sa bus at umupo ulit sa tabi ng isa't isa. Nang umandar ulit ang bus, tahimik si Carlo. Kinuha na lang nito ang earphones niya at nag-umpisang makinig ng music sa sariling cellphone. Minsan ay tumatawang mag-isa, minsan naman ay seryoso lang na nanonood. Si Early naman tumingin na lang sa labas ng bintana habang nag-iisip at nagpaplano ng mga gagawin niya pagdating sa Maynila. Sa bawat kilometro na nilalakbay ng bus, tinitingnan niya ang mga punong nagdaraan. Naisip niyang lolo at lola niya. Sila ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Sila ang dahilan kung bakit niya kailangang maging matatag. Naaalala niya ang kwenta sa tangsulat. Sino kaya mga magulang niya? Bakit kaya siya iniwan? Mayaman ba sila? Maraming tanong sa isip niya. Pero ang pinaka-importante, ang inaharap niya ngayon. Sila Lolo Ben at Lola Ising. Sila ang pamilya niya at sa kanila siya nakatuon. Naramdaman niya na tinitingnan siya ni Carlo. Oh, bakit nakatingin ka dyan? May sasabihin ka na naman. Tanong ni Early na medyo iritable. Wala, gusto ko lang makita ka kung seryoso ka ba talaga sa pagtulog mo. Ayun, hindi. Biro ni Carlo. Pero seryoso, ang ganda ng view dyan sa labas ah. Pero mas maganda yata ang future mo. Ramdam ko Early, magiging successful ka. Napangiti naman si Early nang hindi niya namalayan dahil sa narinig mula kay Carlo. Sana, sa awa ng Diyos. Sana. Siyempre, maging positive ka lang sa buhay. Kaya lang tipid mong magsalita eh. Biro ni Carlo sabay tawa. Di sige, magkwento ka na lang ulit para may marinig ako. Sabi ni Early na parang nagbibiro na rin. At doon nagsimulang magkwento si Carlo tungkol sa kanyang buhay. Tungkol sa mga barkada niya,
tungkol sa college life niya, tungkol sa mga pangarap niya. Si Early naman sa kabilang banda ay walang ibang nagawa kung hindi ang makinig na lang. Mahaba talaga ang biyahe patungo Maynila. Hindi kalaunan ay nagsawa na si Early sa pagtingin sa labas ng bintana. Ang mga kwento ni Carlo ay naging background noise na lang. Pero kahit papaano, nakatulong yon para hindi siya maboard sa biyahe nila. Alam mo, Early, sabi ni Carlo na medyo humina ang boses. Ang dami ko nang sinabi tungkol sa sarili ko. Pero ang dami ko pa rin hindi alam tungkol sa'yo. Pero okay lang yan. Sa Maynila na lang ulit kapag nagkita tayo. Promise mo hanapin mo ako. Carlo ang pangalan ko. Hindi mo dapat kalimutan yan. Sana. Sagot ni Early na tipid pa rin. Bakit? Doubtful ka ba na magkikita tayo ulit? Sabi ko sa'yo magiging magka-opisina pa nga tayo. Aba, baka maging boss mo pa ako. Joke lang. Tawa ni Carlo. Hindi niya na inintindi si Carlo. Ramdam na ni Early na malapit na sila sa Maynila. Ang excitement at kaba niya naghahalo na. Ilang oras na lang at magsisimula na ang bago niyang buhay. Ang buhay na babago sa buhay ng lolo at lola niya. Pagkalipas ng ilang oras, tumigil na ang bus. Nasa Maynila na sila. Sa wakas, bumaba si Early dala ang backpack niya. Paglabas ng terminal, bumungad sa kanya ang matinding ingay, usok at traffic. Nakaramdam siya ng gulat dahil hindi niya ina-expect na ganito palang kaingay sa syudad, kumpara sa tahimik nilang probinsya. Hoy, Early! Dito na tayo! Ang ingay ano? Pero ayos lang yan, nakaka-excite diba? Bati ni Carlo na nakasunod sa kanya. Mukhang hindi naman. Tipid niyang sagot. Oh, sige na, mauna na ako. Ang dami ko pang lakad eh. Good luck nga pala sa'yo ha. Huwag mong kalilimutan na pangalan ko. Carlo, see you around. Sabi pa ni Carlo. At ang mamadaling umalis, bit-bit ang bagahe niya. Tumingin si Early sa paligid. Ang kwentas ay may medalyon. Nakatago sa loob ng bag. Ang pangako kina Lolo Belen at Lola Ising. Nasa isip niya at nakatanim pa rin hanggang ngayon. Naglakad na siya, kasama ang kumpulan ng mga tao roon patungo sa boarding house ng batchmate niya. Hindi na siya lumingon, hindi pa ito ang katapusan ng kwento niya. Ngayon pa lang nagsisimula ang totoong laban na kailangan niyang harapin sa oras na makakahanap siya ng trabaho sa bagong syudad na magiging panandalian niya ang tirahan. Pagkatapos ng mahabang biyahe, sumalubong kay Early ang matinding ingay at init ng Maynila. Hindi na ito ang tahimik na probinsya na kinalakihan niya. Dito, tila mas mabilis ang ikot ng mundo. Lahat nagmamadali. Lahat may ginagawa at abala sa kani-kanilang trabaho at pinagkakaabalahan. Medyo nakakabingit, nakakakaba. Pero mas pinili niyang maging excited. Agad siyang dumiretso sa boarding house ng kanyang batchmate. Simple lang, sapat para makatulog at mag-ayos. Pagkatapos magpahinga ng isang araw, inayos na ni Early ang sarili. Oras na para maghanap ng trabaho. Hindi ka pwedeng mag-aksaya ng panahon, Early. Sabi niya sa sarili habang nakatingin sa salamin. May naghihintay sa'yo na lolo at lola mo. Hindi ka pwedeng bumalik na luhaan at bigo. Go lang ng go. Nakaprint ang resume ni Early. Inaral niya na ang script para sa interview. Ang una niyang pinunteriya, ang Euritech Solutions. Isa sa mga sinasabing pinakamalaking BPO company sa Pilipinas. Naglakad siya patungo sa gusali. Bit-bit ang kaba at ang determinasyon. Pagdating sa lobby ng Euritech, tumingala siya. Napakataas ang building. Ang mga taong naglalakad mukhang sosyal at profesional. Pakiramdam ni Early para siyang na-out of place sa suot niyang simpleng damit. Nilakasan niya ang loob niya at pumasok sa opisinang itinuro sa kanya. Habang naghihintay siya sa waiting area para sa initial interview, napansin niya ang isang pamilyar na mukha. Nakatingin din ito sa kanya. Naanimong nagulat din ito nang makita siya roon. Si Carlo.
Hoy, ikaw ba yan, Early? Sigaw nito na nag-echo sa buong lobby. Dahilan upang mapatingin ng ilan sa gawin nito. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Early dahil pakiramdam niya, hindi na naman matatahimik ang mga tenga niya sa kadaldala ni Carlo. Ang galing! Sabi ko na nga ba magkikita tayo ulit eh. Ano, niniwala ka na ba? Masiglang bati ni Carlo na nakasuot ng mas formal na polo shirt ngayon. Nagulat naman si Early nang makita at mapansin niya ang ayos ni Carlo. Carlo, anong ginagawa mo rito? Ang akala ko ba mag-aaral ka? Kuryoso niyang tanong. Lumapit si Carlo kay Early at halos nakipag-high five siya sa excitement. Sabi ko sa'yo, 'di ba, magiging magkatrabaho pa tayo. Nako, destiny na yata to, Early. Euritech Solutions din ang first choice ko eh. Sabi ni Carlo. Security guard ba ang a-applyan mo? Inismeran lang ulit siya ni Early. Nandito ako para mag-apply ng call center. At saka, hindi security guard ang a-applyan ko, no? Inis na sagot ni Early bago muling umismed sa kanya na tinawanan naman ni Carlo. Ikaw ba? Di ba sabi mo mag-aaral ka muna? Eh anong ginagawa mo rito ngayon? Oo, mag-aaral ako pero kailangan kong mag-part-time job. Kaya habang nag-aantay ng klase, mag-iipon muna ako. Kaya andito ako. Eh ikaw ba? Mukhang seryosong-seryoso ka. Interview mo ngayon ano? Di ka na yata natulog para mag-review. Biro pa ni Carlo. Natural. Hindi naman ako ikaw na parang ni minsan. Hindi man lang nakaramdam ng kaba. Sagot ni Early na pinipigilan ng ngiti. Kahit nakakabisit si Carlo, medyo nabawasan naman ang kaba niya dahil sa pakikipag-usap dito. Oh, parang nakakapanibago ka na ngayon ah. Tingnan mo nga to. Nagsasalita ka na ng mahaba. Aba, progress yan. Tawa ni Carlo. Sige, anong gagawin mo? Hahanapin ko na ba ang job posting para sa supervisor mo? Baka kasi team lead agad ang level mo, Early. Huwag kang maingay, baka marinig pa tayo ng HR. Pakiusap na Early habang naghahanap ng distraction. Sige na nga, sige na, tatahimik na ako. Pero bago yan, good luck sa'yo, ha? Sige na, mauna na ako sa initial interview. Baka agent na ako paglabas ko. Sagot ni Carlo, sabay kumindat at umalis. Pagkatapos ng ilang oras, tumawag si HR para sa interview ni Kelly. Kinabahan ulit siya ng bongga. Sa interview room, hinarap siya ng isang interviewer na mukhang seryoso. Dito, talagang sinubok ang English skills ni Early, lalo na nang magsimula siyang tanungin ito. So, Erlinda, tell me about yourself. Panimula ng interviewer na animang masungit. Walang ibang nagawa si Early kung hindi ang bumuntong hininga at nagsimulang magsalita. Pero ramdam niya ang pagiging probinsyana niya base sa mga sagot niya. I'm Erlinda. I'm a graduate of BS Education. I want to work here because I want to give a better life for my lolo and lola. They are old na and sick. Paliwanag ni Early na may halong Tagalog at mga pagkakamali pa sa grammar. Nagtatakang mukha ng interviewer. I see. You're here because of your grandparents? Yes. They need my help very much. They are working in the farm very, very hardly. Sagot ni Early. Nagtanong pa ng mga technical questions ang interviewer. Sa bawat sagot ni Early, may mga wrong tenses, wrong subject-verb agreement, at maling pronunciation na siya. Hindi niya alam kung bakit ngunit tila ba nababakas na sa mukha ng interviewer ang pagkabigo. Lalo na sa tuwing makikita niya itong napapangiwi dahil sa mga sagot niya. Sa totoo lang, handa na siyang umuwi at umiyak. Pakiramdam niya bagsak na siya. Pero sa huling bahagi ng interview, biglang nagtanong muli ang interviewer. Why should we hire you, Erlinda? Marami pang mas magaling sa English kaysa sa'yo. Sir, ma'am,
Sabi ni Early na tiningnan ng interviewer ng diretsyo. Hindi po perpekto ang English ko pero sincere po ako sa mga sagot ko. I promise you, I will work hard. I will study hard. I will not waste the opportunity because my family needs this job. Wala po akong ibang pag-asa. Ito lang po. Tinitigan siya ng interviewer ng matagal. Hindi nagtagal at ngumiti ito. Okay, Erlinda. You are hired. Welcome to Euritech Solutions. Sabi ng interviewer. Agad siyang natigilan ng dahil sa narinig. Halos hindi makapaniwala si Early. Napaluha siya sa tuwa. Nakita ng kumpanya ang sincerity niya at higit sa lahat, ang grammar niya. Ilang araw ang lumipas, pumasok na si Early bilang call center agent sa Euritech. Ang una niyang shift ay sa gabi. Ang BPO floor ay busy at maingay nang pumasok siya. Hindi kalaunan ay nakahanap siya ng sariling cubicle niya. Pinaghalong excitement at kaba ang nararamdaman niya habang nag-ayos siya ng mga gamit sa desk. Ang kaso, ang excitement na yon ay agad na napalitan ng tensyon. Sa training, napansin na siya. Sa production floor, mas lalo siya naging center of attention sa masamang paraan. Naging punteriya siya ng dalawang senior agents, sina Marvin at Jessie. Pareho silang magaling sa English, confident at mapang-asar. Unang call pa lang ni Ernie, napansin na siya dahil sa mga baloktot niyang English at halos hindi maintindihan na grammar. Halos magkatabi lang ang cubicle nila. Hala, sa probinsya? Pakinggan niyo to guys. Bulong ni Jessie na hindi naman talaga bulong. Sinimula ni Early ang call sa isang customer. Good afternoon, my dear valued customer. My name is Early. How I can help you today? Nang matapos ang call, agad na nalapitan siya ni Marvin at Jessie na may mga nakakalokong ngiti sa labi. Mga ngiting animong pwede siyang sunggaban anytime. Uy, dear valued customer daw. Hindi ba dear yan, Marvin? Baka naman, dear Carabao customer gusto mong sabihin. Pang-aasar ni Jessie sa kanya, kasabay ng tawa ng pagkalakas-lakas. Sobrang lalim ng tone mo, Early, para ka namang nagkukwento sa bukid. Dagdag pa ni Marvin na animang natatawa pa. Dapat straight ang English mo, wala ka dapat pang probinsya ng tono. Wala ka na sa probinsya, uy, nasa Maynila ka na. Namula si Early, masakit, pero pinili niyang wag na lang pansinin. Pinili niyang mag-focus sa monitor niya. Aba, di tayo pinapansin oh. Hindi mo ba kami naririnig o baka naman puno lang ng lupa galing sa probinsya yung mga tenga mo? Kaya hindi mo kami naririnig ngayon ano? Banat pa ni Jessie bago humalukip-kip at napabaling ng tingin sa kasama. Nag-iinarte ka pa dyan. Hindi ka lang magpasalamat dahil tinutulungan ka namin. For your information, Early, hindi bagay ang probinsyanang katulad mo sa ganitong klase ng trabaho dahil una sa lahat, hindi naiintindihan ng mga kano yung pronunciation at mali-mali mong grammar. Pangalawa, pang probinsya ka lang talaga. Magtanim ka na lang kaya ng palay roon. Mas bagay pa sa'yo magbungkal ng lupa kesa sa umupo dito kasama namin. Huling banat ni Jessie bago umalis. Tumatawa-tawa pa. Simula noon naging araw-araw ng kalbaryo ang trabaho ni Early. Bawat call niya, may nag-aabang kina Marvin at Jessie para gayahin at pagtawanan ang pronunciation niya sa mga salita. Hindi lang call ang pinupuna nila, pati ang pananamit ni Early. Isang araw, lunch break, pumunta si Early sa pantry para kumain. Wow, Early, ano yan? Adobong kangkong? Ang simple mo naman. Hindi ka ba nahihiya sa mga coworker mo? Dapat pasta o di kaya burger. Hindi yung pang-probinsyang ulam pa rin na yan. Panimula ni Jessie. Tawa ng tawa. Tsaka, yung damit mo. Hindi ba nagtitinda ng ukay-ukay ang lola mo? Sobrang outdated. Dagdag pa ni Marvin. Wala kayong pakialam. Mahinang sagot ni Early pero ramdam niya ang init sa mukha niya. Aba, lumalaban. Alam mo Early, sayang ang college degree mo. Kung ganyan lang ang English mo, mag-resign ka na lang kaya.
Hindi tayo makakakuha ng incentive ng dahil sa'yo. Baka low performance ka pa. Pagbabanta ni Jessie. Dahil hindi niya na matiis ang pangungutya, tumayo si Early. Hindi niya na tinapos ang pagkain. Naghanap siya ng lugar na walang tao. Ang naging kanlungan niya, ang comfort room. Pumasok siya sa isang cubicle at tahimik na umiyak. Doon na siya kumain ng tanghalian. Lihim na nag-aaral ng English sa phone niya, gamit ang mga application at online tutorials habang pinipigilan ng luha. Hindi ako susuko. Para sa kanila to. Hindi ako pwedeng sumuko dahil lang sa kanila. Bulong niya sa isip habang tahimik na lumuluha at kumakain sa loob ng comfort room. Ang comfort room ang naging safe place ni Ernie. Madalas doon siya nagpapalipas ng break time. Nagre-review ng mga script at common phrases na ginagamit sa BPO. Naging determinado siya. Kailangan niyang umangat. Hindi dahil gusto niyang maging lamang kina Marvin at Jessie, kundi dahil pinangako niya kina lolo at lola na babalik siya na successful at may ipon na. Isang gabi habang umiiyak si Early sa cubicle at nagre-review ng pronunciation, may narinig siyang boses sa labas. Uy, Early, andyan ka ba? Nakita kitang pumasok kanina pero hanggang ngayon di ka pa rin lumalabas. Malumanay na tanong ng boses. Nagulat naman si Early. Pinunasan niya agad ang luha niya at binuksan ang pinto. Isang lalaking agent ang nakatayo. Hindi niya ito ka-close pero madalas niya ito nakikita sa floor na nakatingin sa kanya. Tahimik lang itong agent. Palaging focused sa trabaho. Si Ryan. Oh, Ryan, bakit may kailangan ka ba? Tanong ni Early na pilit na pinapatibay ang boses. Bahagya pa siyang pinagmasdan ni Ryan. Wala naman itong nagawa kung hindi ang mag-iwas ng tingin sa kanya. Wala naman, gusto lang kitang kamustahin. Sabi ni Ryan na nakatingin sa mga namumulang mata ni Early bago mali itong nag-iwas. Napapansin ko na madalas ka kong pagtripan ng dalawang agent ah. Huwag mo na lang yung pansinin, Early. Sila Marvin at Jessie? Nako, sila yung mali, hindi ikaw. Kaya hindi mo dapat pinapabayaan ang sarili mo sa mga taong walang ginawa kundi ang mang-asar. Mahirap kaya, Ryan. Halos araw-araw parang gusto ko nang mag-resign ng dahil sa kanila. Pakiramdam ko wala na akong karapatan dito. Mas magaling pa sila sa English kaysa sa akin eh. Sabi ni Early. Naglalabas sa animong naglalabas ng sama ng loob. English? Hindi naman yan ang basehan sa trabahong ganito. Ang attitude mo, yung sincerity mo, yan ang importante. Kaya ka tinanggap. Sila, puro skill lang yan, mga walang puso. Ikaw, may puso ka para sa client mo. Kaya ka tinanggap kasi nakitaan ka ng potensyal. Pampalakas loob ni Ryan sa kanya. Sige, mag-usap tayo. Alam kong mahirap, pero kailangan mong lumaban. Hindi ka lang nagtatrabaho Early. Lumalaban ka. Dahil sa suporta ni Ryan, naramdaman ni Early na may karamay siya. Hindi lang siya nag-iisa sa laban dahil kasama niya si Ryan, ang sarili niya at ang mga pangarap niya para sa lolo at lola niya. Simula noon, naging magkaibigan at mentor ni Early si Ryan. Palagi silang nagkikita sa break at lunch break. Hindi na sa comfort room kundi sa parking lot o sa tahimik na bahagi ng building. Okay, Early, tingnan mo to. Kapag call mo na, huwag kang magpapanik agad. Magsalita ka lang ng malinaw at mabagal. Payo ni Ryan habang nagbibigay ng tips. Tapos, gamitin mo tong application na to. Malaking tulong to sa pronunciation mo. Tsaka kapag nagtanong ng, how are you? Huwag kang sumagot ng, I'm fine, thank you. Masyadong basic yun. Kailangan, professional ang sagot mo. Pero Ryan, ang hirap. Ang dami kong wrong grammar. Naiiyak nga ako kapag narinig ko yung sarili ko nakikipag-usap sa tawag. Sabi ni Ernie. Ganyan talaga sa simula. Ako rin naman dumaan din ako sa ganyan. Pero aral lang ng aral. Huwag mo silang pansinin. At yung damit mo,
Early, okay lang yan. Huwag ka magbabago dahil lang sa kanila. Ang importante, malinis ka at presentable. Sa tawag at linya naman ng trabaho natin, boses mo lang naman ang importante, hindi naman ang outfit mo. Dahil boses mo ang naririnig at hindi ang suot mo. Paliwanag pa ni Ryan. Lihim na ginawa ni Early ang mga payo ni Ryan. Sa loob ng cubicle niya, paulit-ulit siyang nagre-record ng sarili niyang boses. Sa tuwing break time, inaaral niya ang mga accent at phrases. Ang focus niya hindi lang maging magaling, kundi ang magbigay ng excellent service para sa client niya. Habang tumatagal ang mga araw, ang pronunciation at pagsasalita ng English ni Early ay unti-unting nag-improve. Napapansin na siya ng team leader niya dahil na rin sa sipag na meron siya. Ang kumpiyansa niya unti-unti nang bumabalik. Ito na ang simula ng pagbabago kaya naman hindi na naiwasan ni Early ang matuwa dahil sa improvement na meron siya. Dahil sa consistent na training niya at sa tulong ni Ryan, mas gumaling si Early sa lahat. Ang pagkakamali niya sa grammar, unti-unti nang nababawasan. Ang probensya ng tono, agad niya nang nakokontrol. Ang focus niya sa bawat lessons nila ni Ryan ay agad na nagbunga. Isang linggo lang makalipas, agad nang inilabas ng team leader nila ang performance rankings. Okay team, congratulations! May agent tayo na nakakuha ng pinakamataas na customer satisfaction sa account natin. Masayang sabi ng team leader. Ang lahat ay nagtataka. Sino kaya nakakuha ng mataas na score? Malaking ngiti nila Jessie at Marvin dahil alam nila sa kanilang wing sila lang ang pinakamagaling para sa kanila. Kaya naman gano'n na lang ang gulat nila nang sa halip ng pangalan nilang tawagin, pangalan ng ibang tao ang tinawag ng team leader nila. Ang nakakuha ng pinakamataas na CSAT sa atin ay si Erlinda, anunsyo ng team leader. At hindi lang yan, consistent and excellent score niya. Good job, Early. Keep it up. Nagpalakpakan ng team habang nakatitig sa kanya. Si Early naman sa kabilang banda ay halos hindi makapaniwala sa balitang yon. Nakita niya ang mukha ni na Marvin at Jessie. Nagtataka at naiinggit. Aba, nag-i-improve si Provenciana. Baka naman, sinwerte lang. Bulong ni Jessie kay Marvin na medyo may galit na sa boses. Hayaan mo na, ngayon lang siguro yan. Natsambahan niya lang. Sagot ni Marvin pero halata sa mukha niya na apektado siya. Pero hindi lang tsamba ang naging success ni Early sa trabaho. Sa mga sumunod na araw, tuloy-tuloy lang ang mataas niyang ratings. Nagiging paborito na siya sa mga customer dahil sa sincere at caring niyang approach. At iyon ang nagustuhan sa kanya ng mga kliyente niya. Napatunayan ni Early na hindi ang perpektong English ang susi, kundi ang sincerity niya sa tawag. Ang tagumpay ni Early ang naging trigger para kina Marvin at Jessie. Ang pang-aasar nila, hindi na lang pang-iinsulto. Naging inggit na ito. Isang umaga habang lunch break, agad silang nag-usap sa pantry. Grabe Marvin, bakit kaya ang taas ng score ni Early? Fake na yata yung mga ratings sa kanya eh. Baka naman nilalandi niya yung mga customers niya. Sabi ni Jessie habang umiinom ng kape. Di ko alam. Ang alam ko yung English niya low quality pa rin hanggang ngayon eh. Baka naman si Ryan yung nagtuturo sa kanya. Hindi mo ba napapansin minsan, palagi silang magkasama? Ang close na nila. Baka boyfriend niya na. Sagot ni Marvin na may halong pagdududa at panghuhusga. Kaya pala. Kaya palang taas ng score, may backer. Nako, hindi fair yan. Kailangan natin gawa ng paraan yan. Hindi pwedeng mag-VP ang isang probinsyana na may wrong grammar, Marvin. Magiging katatawanan tayo sa buong floor pag nagkataon. Galit na sabi ni Jessie. Samantala, wala naman si Early sa pantry. Nasa cubicle siya at busy sa call. Wala siyang ideya na pinag-uusapan siya.
Pero ramdam niya ang coldness at init ng mata ni na Marvin at Jessie sa tuwing magkakasalubong sila. Ang ginawa ni Early, lalo siyang nag-focus sa trabaho. Nag-aral pa ng nag-aral. Hindi niya hahayaan ng negativity ang makasira sa pangarap niya. Ang isip niya, nasa lolo at lola niya. Sila ang lakas niya habang nandito siya sa Maynila. Sa huling bahagi ng shift nila, nag-usap ulit sina Early at Ryan bago umuwi. Early, congrats ulit sa ratings mo. Nakita mo? Walang imposible, diba? Sabi ni Ryan na tuwang-tuwa para sa kaibigan. Salamat Ryan ha. Naku kung wala ka, baka matagal na ako nag-resign dito. Kayo ni na lolo at lola nagbibigay ng lakas sa akin. Sagot ni Early na mas confident na ngayon. Kaya mo yan, Early. Mas mabait ka nga kaysa sa kanila. Ang importante, malinis ang puso mo. Pampalakas loob pa ni Ryan. Umuwi si Early ng may ngiti sa labi. Kahit pagod at puyat. Hindi na ito ang dating Early na laging umiiyak sa comfort room. Napatunayan niya na kaya niyang lumaban sa Maynila. Napatunayan niya na ang pagiging mabait ay mas malakas kesa sa pagsasalita ng tamang Ingles. Pero alam niya na hindi pa tapos ang laban niya sa trabaho. Sila Marvin at Jessie alam niyang hindi ito titigil. At may malaking sekreto pa siyang kailangang malaman at matuklasan. Ang kwenta sa suot niya, ang sulat na kasama at sinulat ng mga magulang niya, at ang Eurotech Solutions na pinagtatrabahuhan niya. Kahit tumaas ang performance ratings ni Early, hindi nawawala ang inggit ni na Marvin at Jessie. Sa tulong ni Ryan, lalo siyang gumaling. Ang pagiging totoo niya, kasabay ng pag-improve ng pagsasalita niya ng English, ay muli nagbunga ng mataas na CSAT. Sa loob ng ilang buwan, siya na ang isa sa top performer sa team nila. Grabe Marvin, tingnan mo yan, may certificate of recognition na naman ng probinsyana. Dako, hindi na yan kapanipaniwala. Sigurado ako, may ginagawa na siyang kakaiba. Baka nag-cheat yan. Galit na bulong ni Jessie kay Marvin habang nag-aabot ng coffee sa pantry. Yaan mo na, baka nakatsamba na naman yan. Baka nagkataon lang na easy account ang mga nakubuhan niya. Depensa pa ni Marvin, pero halatang naiinis din. Pero yung si Ryan, di mo ba nahahalata? Sobrang close na nila talaga sa trabaho. Parang mentor niya na. Hindi niya na nga tayo pinapansin tulad ng dati. Feeling niya siguro superior na siya dahil palagi nasa top performance yung tinutulungan niya. Samantala, abala naman Sir Early sa cubicle niya. Pinili niyang huwag lang silang pansinin kahit na patuloy ang mga ito sa pagpaparinig sa kanya sa trabaho. Sa tuwing may negative vibes na nararamdaman, iniisip niya ang lolo at lola niya. Sila ang lakas niya para patuloy na gumawa ng tama. Isang gabi, paglabas ni Early sa elevator, nagulat siya sa lalaking muling nakasalubong niya. Hoy, Early! Andito ka pa rin hanggang ngayon? Parang hindi ka na umuuwi, ha? Si Carlo, na hindi niya na nakikita simula nung araw na nag-apply sila. Carlo? Andito ka pa rin? Akala ko umalis ka na. Tanong ni Early na medyo nagulat. Pagyapang natawa si Carlo nang dahil sa narinig. Hindi ako umalis Anong tingin mo sa akin? Mahina ang loob. Ikaw nga yung iniisip ko Baka kako ikaw ang maunang umalis sa atin. Biro pa ni Carlo na tawa pa rin ang tawa hanggang ngayon. Nagbago na yata ang shift ko Nasa night shift na ako ngayon. Ikaw ba? Balita ko supervisor ka na. Congrats Huwag kang maingay, hindi pa ako supervisor no? Irritableng sagot ni Early na pilit na pinipigilan ng ngiti. Joke lang, pero congrats. Nakikita ako palagi sa bulletin board ang pangalan mo. Aba, top performer ka raw sa team ninyo. Ang galing mo naman, Early. Nung una akala ko tahimik ka lang kasi wala kang alam sa Maynila. Ayun pala, tahimik ka lang pero may ibubuga ka rin naman pala. Masayang sabi ni Carlo. Nung gabing yun, nag-usap ulit sila. Break time. Nagkukwentuhan sila. Hindi natipid ang sagot ni Early.
Sa daldal at positive vibes ni Carlo, naging komportable si Early di kalaunan. Masaya siyang makita na may pamilyar na mukha sa floor. Alam mo Carlo, masarap ka palang kausap. Di ka lang daldalero. Sabi ni Early na nakangiti. Sabi ko sa'yo kaya nga magkaibigan na tayo Hindi na tayo basta magkakalala lang. Bawal ng tipid na sagot. Sagot ni Carlo dahilan upang matuwa siya. So, magkwento ka naman. Anong secrets mo sa success na meron ka ngayon? Tanong ni Carlo. Nagkwento si Early tungkol sa mga long nights niya sa pag-aaral ng English at sa mga pang-aasar at pang-iinsulto na naranasan niya sa trabaho. Sa kauna-unahang pagkakataon, may napagkatiwalaan si Early na sabihin ang lahat ng ito maliban kay Ryan. Grabe Early, bakit di mo sinabi? Naku, bad trip naman yung mga yan. Sobrang bait mo na nga tapos yan pang gagawin nila sa'yo? Galit na sabi ni Carlo. Sino ba yung mga yan? Gusto mo kausapin ko? Aba hindi pwedeng ganyan Sa Eurotech bawal ang bullying. Hayaan mo na, hindi naman kailangan. Pero salamat Carlo. Sagot na lang ni Early sa kanya bago ngumiti sa kaibigan. Dahil sa suporta ni Carlo, lalong naramdaman ni Early na may karamay siya. Hindi kalaunan ay mabilis na lumago ang pagkakaibigan na meron silang dalawa. Samantala, sa executive office ng Eurotech Solutions, may malaking meeting na nagaganap. Hindi lang ito basta business meeting. Ito ay personal na paghahanap para sa mag-asawa. Si Enrique Sandoval at Stella Sandoval ang mga may-ari ng kumpanya. Sa kabila ng successful na negosyong meron sila, may malaking sekreto silang tinatago sa lahat. Nawawala ang kanilang nag-iisang anak na babae, 22 taon na ang nakakaraan. Stella, nakita mo na ba yung report? Hindi ako makapaniwala. Sabi ni Enrique habang hawak ang isang HR file. Tiningnan ko na Enrique. Ang pangalan, Erlinda. Ang edad, 22 years old. Ang date kung kailan siya pinanganak. Halos same lang na sa anak natin. Nakatira rin siya sa probinsya kung saan huli natin. Mahinang sagot ni Stella na pinigilan ng luha. Pero agent lang siya Enrique. Baka naman nagkakamali lang tayo. Hindi lang yan Stella. Tiningnan ko ang ID picture niya sa HR database. May suot siyang kwentas. Sabi ni Enrique sabay bigay ng zoom-in picture ng ID. Ang medallion. Same na same sa iniwan natin sa kanya noon. Ang tanging ebidensya na iniwan natin sa kanya bago siya nawala. Nagkatinginan ng mag-asawa. Halos hindi sila makahinga sa pag-asa at kaba. Nagdesisyon silang huwag munang magpakilala. Kailangan nilang kumpirmahin ang lahat. Kailangan nating imbestigahan. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Ang HR lang ang dapat na makakaalam nito. Hindi tayo pwedeng magkamali ulit. Sabi ni Stella na nagiging matatag. Sa tulong ng HR, nakuha nila ang lumang application form ni Early, kasama ang background check. Nag-hire rin sila ng private investigator na magmanman kay Early sa loob ng trabaho hanggang sa milagro silang nakakuha ng DNA sample ng dalaga at nakumpirma nga nilang ito ang nawawala nilang anak. Nakita nilang address sa probinsya at ang pangalan ni na Lolo Ben at Lola Ising. Habang kinukumpirma pa nila ang mga detalye, nagsimula silang mag-imbestiga sa kalagayan ni Early sa kumpanya. Humingi sila ng detailed report sa performance at sa behavior ng team ni Early. Mr. Sandoval, ito po ang report ng team lead niya. Matataas po ang rating si Erlinda. Pero may insidente po yata ng bullying na nakarecord dito. Sabi ng HR manager. Kinuha ni Enrique ang report ng team lead niya. Nakita niya ang pangalan ni Marvin at Jessie. Nakita niya ang mga details. Verbal abuse, pang-aasar sa pananamit, at pangungutya sa probensya ng tono ng anak nila.
Ang mga walang hiya. Galit na sabi ni Enrique, napabangon sa upuan. Ginagawa nila yan sa anak ko. Ang anak ko pinagtatawanan nila. Stella, tingnan mo to. Ang anak natin nagtatrabaho ng maayos pero sinasaktan nila. Umiyak si Stella habang binabasa ang report. Dapat pala hindi na natin siya iniwan. Nakakapangsisi. Ang sakit, Enrique. Hindi pa natin siya naalagaan. Pero sinasaktan na siya ng ibang tao. Ang galit ng mag-asawa umabot na sa rurok. Ngunit pinigilan nila ang sarili. Nagdesisyon silang huwag munang makialam ng direkta. Kailangan nilang makita kung gaanong katatag si Early. Hayaan muna natin. Mag-ipon lang ako ng mas maraming ebidensya. Hindi ko sila palalampasin. Pero kailangan natin protektahan si Early nang hindi niya nalalaman. Sabi ni Enrique. Kahit tumataas ang ratings ni Early sa trabaho, hindi pa rin tumitigil sina Marvin at Jessie dahil sa inggit nila. Lalo silang naging mean kay Early. Ang mga pangungutya nila sa dalaga ay mas lalo pang lumala. At iyon ang mas lalong nagpapakaba kay Early. Lunch break na iyon ang nagdala si Early ng masarap na ulam. Niluto ayon ng batchmate niya para sa kanya. Masaya siya nagpunta sa pantry habang dala ang ulam. Oh, sa probinsyana, may baon na naman. Baka naman nilaga na leftover pa yan, ha? Pang-aasar na naman ni Jessie. Hayaan mo na, diet yan pangkabayong pagkain. Tawa pa ni Marvin. Nagpanggap na lang si Early na hindi narinig ang mga tukso sa kanya ng katrabaho. Pero nang mag-excuse siya para kumuha ng tubig, nakita niya sina Marvin at Jessie na nagtitinginan at nagkitian ng may mali siya. Pagbalik ni Early sa pwesto niya sa pantry, wala na ang lunchbox niya. Nagtaka siyang napabaling sa kabuuan ng pantry. Abala sa paghahanap ng lunchbox na nawala. Hoy, anong hinahanap mo, Early? Tanong ni Marvin, na para bang wala siyang ginawa. Nasaan ang lunchbox ko? Nawawala. Nag-aalalang sabi ni Ernie. Baka naman tinapon ng janitor. Tingnan mo nga sa basurahan. Sabi ni Jessie, sabay turo sa malaking basurahan sa gilid ng pantry. Nang tingnan ni Ernie ang basurahan, doon niya nakita ang lunchbox niya. Nilimas na ang laman at itinapon. Ang arte mo kasi. Di mo kinain, kaya tinapon na lang. Sayang daw kasing espasyo sa pantry. At saka medyo may amoy na rin kasi. Sabi ni Marvin bago tumawa ng malakas. Napuno ng galit at sakit ang dibdib ni Early. Hindi pa siya nagsasalita. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa comfort room, ang safe place niya. At doon umiyak ng malakas. Sobra na sila, hindi niya na kaya. Pakiramdam niya ay gusto niya nang mag-resign sa trabaho dahil sa mga pang-aapi nito sa kanya. Hindi alam ni Early, nakita ni Carlo ang lahat. Nakita niya sina Marvin at Jessie na nagsiset up ng joke at nakita niya kung paanong tinapon ni Marvin ang lunchbox ni Early. Sinundan niya si Early pero naabutan niya itong nakapasok na sa comfort room. Early? Early, lumabas ka dyan. Alam ko andyan ka. Huwag ka nang umiyak, please. Sigaw ni Carlo sa labas ng comfort room ng babae. Lumabas naman si Early. Namumula ang mga mata. Carlo, anong ginagawa mo rito? Umalis ka nga rito, iwanan mo na ako. Gusto ko mag-isa. Hindi ako aalis dito. Alam ko ang nangyari. Nakita ko silang dalawa. Sabi ni Carlo, galit na galit ang mukha. Halika, samahan mo ako. Hindi natin yan palalampasin. Dumiretso si Carlo at Early sa pantry. Andun pa rin sina Marvin at Jessie. Abala sa pag-inom ng soft drinks nang pumasok sila. Hoy, kayo. Anong problema nyo? Bakit nyo ginagawa yun kay Early? Bakit nyo tinatapon yung pagkain niya, ha? Galit na sigaw ni Carlo. Hoy, sino ka ba para sumigaw dito?
Agent ka lang din naman ah. Huwag kang makialam sa amin. Galit na sagot ni Jessie. Sino ka ba? Boyfriend niya? Kayo ba ni Early? Kaya pala ang daldal mo. Wala kayong pakialam. Ang issue rito, ang pambubuli niya sa kaibigan ko. Bakit niyo ginagawa yan? Ano bang napapala niyo sa pambubuli sa kanya, ha? Mga wala kayong kwenta. Sigaw ni Carlo. Aba, wala kang karapatang pagsalitaan kami ng ganyan. Bakit? Sino ka ba sa tingin mo, ha? Sira ulo ka. Ang bastos mo. Sigaw ni Marvin at inunahan na si Carlo ng suntok. Dahil sa init ng ulo, sinuntok ni Marvin si Carlo sa mukha. Nagulat si Early. Hala, tama na. Wag! Sigaw ni Ernie. Umiit ang ulo ni Carlo. Hindi niya nakinaya ang pananakit. Lalo na't nasaksihan niya ang pang-aapi ng mga ito kay Early. Gumanti naman si Carlo ng suntok. Nagsimula silang mag-away sa gitna ng pantry, dahilan upang magsigawan at umawat sila Jessie at Early. Nagkalat na ang mga cup at plate sa lapag pero patuloy pa rin ang dalawa sa suntukan. Mabilis na dumating ang security at ang team leader nila na animong naalarma lang sa sigawan ng dalawang babae sa loob. Tama na yan! Tumigil na kayo! Sigaw ng team lead. Dinala silang tatlo sa HR office. Ang team lead at ang security ang nagkwento ng pangyayari. Pinilit ni Early na magsalita. Pero hinaharangan siya ni Marvin at Jessie. Ma'am, siya ho ang nauna. Siya ang aggressor. Siya ang bully. Bigla na lang siyang pumasok sa panty kasama si Early. Tapos pinagsususuntok niya ako. Self-defense lang ang ginawa ko. Sinungaling na depensa ni Marvin. Sinungaling ka? Sigaw ni Carlo. Hindi po totoo yan. Si Marvin po ang nagtapon ng lunch ko. Pinagtanggol lang po ako ni Carlo. Pilit na depensa naman ni Early na umiiyak pa rin. Pero sa huli, ang desisyon ng HR ay walang pinapanigan. Suspension sa lahat ng involved sa nangyaring suntukan. Dahil sa suntukan sa loob ng office premises, suspended kayong tatlo. Walang sweldo, 1 week. Pinal na sabi ng HR. Walang ibang nagawa si Carlo kung hindi ang mapabuntong hininga. Kahit na nangingitim ang labi, wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapabaling ng tingin kay Early at humingi ng tawad. Sorry, Early. Nadala lang ako sa galit ko. Hindi ko na nakontrol yung sarili ko. Huwag ka mag-aalala, babalik ako agad. Worth it din yan. Hindi ako nagsisisi na pinagtanggol kita, no? Salamat, Carlo, ah. Umiiyak na sagot naman ni Early. Matapos ang isang linggong suspension, bumalik na si Early at Carlo sa Euritech Solutions. Sina Marvin at Jessie bumalik din. Ang awkwardness sa floor ay ramdam na ramdam ng lahat. Ang pagkakaibigan ni Early at Carlo lalong tumibay dahil sa nangyari. Mas lalo lang din naging protective si Carlo kay Early dahil sa nangyari habang si Early naman animong mas lalo lamang tumaas ang tiwala kay Carlo. Huy, huwag mo na akong sundan, Carlo. Hindi na ako bata para sundan pa, no? Biro na Early nang mag-break time. Hindi pwede, hindi ako papayag. Dapat bantay sarado ka. Hindi ako papayag na saktan ka ulit ng mga baliw na yan. Sagot ni Carlo. Sige na, magkwento ka na. Anong status ng pag-aaral mo sa English? May wrong grammar ka pa rin ba? Konting-konti na lang. Salamat sa'yo at kay Ryan. Sila Marvin sa kabutihang palad na tahimik na. Natakot din siguro sa'yo. Tawa ni Early. Pero seryoso salamat sa ginawa mo talaga. Hindi ko yan makakalimutan. Kaya mo pala akong ipagtanggol kahit loko-loko ka, no? Kung hindi dahil sa akin, hindi ka dapat na-suspend eh. Wala yun, para sa kaibigan. Ang importante, lumalaban ka. Walang problemang madali, Early. Hindi ka pwedeng sumuko. Kasi ako, hindi ako susuko sa pagiging kaibigan mo. Sabi ni Carlo. Nakita ng lahat ang pagiging matatag ni Early sa trabaho.
Sa kabila ng suspension, lalo siyang nag-focus sa goals sa trabaho niya sa buhay. Ang performance ratings niya mas lalo pang tumaas. Nagbigay ito ng inggit kina Marvin at Jessie. Pero ngayon, hindi na nila kaya magsalita, ay magpaparinig pa dahil natatakot na rin sila sa suspension pag nagkataon. Samantala, natapos ng investigasyon ni na Enrique at Stella Sandoval pagkatapos ng ilang linggo. Enrique, lumabas ang result ng DNA test na early. Si Erlinda Sandoval, ang anak natin. Sabi ni Stella na hawak ang DNA test result. Ang DNA niya match na match sa'yo at sa akin. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nabuhay siya. Nariyan lang siya. Nagtatrabaho sa kumpanya natin. Umiyak si Enrique dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. Hindi niya na napigilan ang sariling damdamin. Ang anak natin, nagpapakahirap. Binubuli ng mga agents natin. Hindi ako papayag na ganyan ang trato ng mga yan sa kanya. Anong gagawin natin, Stella? Gusto ko na siyang yakapin. Gusto ko nang humingi ng tawad at bumawi sa anak natin. Hindi muna. Kailangan natin maging strategic. Kung magpapakilala tayo ngayon, baka magulat natin siya. Tsaka may gusto tayong gawin, hindi ba? Sabi ni Stella na may plano sa isip. Nakita ko ng strength niya early. Ang sincerity niya. Ang attitude niya. Hindi niya kailangan ng awa natin. Kailangan niya ng pagkakataon. Anong plano mo, Stella? Tanong ni Enrique. Magpapatawag tayo ng town hall meeting. Ipapakilala natin siya sa lahat. Pero hindi lang bilang anak natin. Ipapakilala natin siya bilang junior vice president. Sabi ni Stella na nagdesisyon na. Kailangang makita ng lahat ng mga agents na palagi nilang pinagtatawanan at binubuli ay ang anak pala ng may-ari. At kailangan nating ibigay sa kanyang pagkakataon na makabawi man lang sa lahat ng umagrabyado sa kanya. Nagulat si Enrique pero ngumiti rin di kalaunan. Tama ka, Stella. Ihanda mo ang lahat. Sisiguraduhin ko rin na pagsisisihan ng mga agent na lambuyo sa anak natin na ginawa nila yan sa kanya. Sisiguraduhin ko may paglalagyan sa kanila. Hindi alam ni Early, ito na ang huling shift niya bilang agent. Wala siyang ideya na ang buhay niya ay malapit nang magbago dahil sa unti-unting paglapit mismo sa kanya ng swerte. Sa kabila ng mga naging paghihirap niya sa trabaho, naisipan niya pa rin ituloy pa rin ang lahat ng pagkuha niya ng mga tawag ng kliyente at pag-aaral ng English kasama si Ryan. At kung minsan naman ay si Carlo nagtuturo sa kanya. Uy, Early, uwi na tayo. Huling break na yan. Good job ka ulit ngayon, ha? Bati ni Carlo, nakasama niya sa parking lot. Salamat ha, Carlo. Feeling ko mas confident na ako ngayon. Ang lolo't lola ko, proud sa akin. Sabi ko sa kanila malapit ko na silang paupahin at kunin sa probinsya. Nakaipon na rin naman ako kahit papaano. Masayang sabi ni Ernie. Wow, mabuti naman. Kaya mo yan. Maganda lahat ng nangyayari sa'yo dahil mabuti kang tao. At ako, andito lang ako para maging cheerleader mo. Sabi ni Carlo sabay ngiti. Samantala sa executive office, abala naman sina Enrique at Stella Sandoval sa paghahanda para sa town hall meeting. Ang mga document at presentation handa na. Ang kwintas ni Early na frame na ngayon, nasa safe ng lugar. Inihintay na lang nila ang tamang oras para sa nalalapit na meeting. Ang simula ng pagbabago ng buhay niya ay malapit na. Ang suspension at ang bullying ang naging dahilan para bumalik ang nawawalang anak sa pamilya nila. Lunes iyon ng gabi nang may naramdamang tensyon ng mga empleyado sa Euritech Solutions, lalo na nang sandaling nagpatawag si Mr. at Miss Sandoval ng mandatory town hall meeting para sa lahat ng empleyado ng night shift. Ang lahat kailangan umakyat sa pinakamalaking function hall sa building.
Ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na nagpatawag ang mag-asawa ng biglaang meeting kasama ang mga empleyado. Kaya naman, gano'n na lang ang gulat ng iba. Hala, early, ano kaya meron no? Parang ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na nagpatawag ng town hall meeting ng gabi ah. Saad ni Carlo na sobrang excited dahil sa break sa trabaho. Magaling na ang sugat niya mula sa suspension. Hindi kayo magkakaroon ng awards night kasi parang bihira lang na magpatawag ng town hall eh. Lalo na kung yung mag-asawang Sandoval pa mismo ang nagpatawag. Hindi ko rin alam kung award, sana incentive na lang. Ang dami ko kayang excellent CSAT nito mga huling buwan. Baka may bonus. Sagot ni Ernie, na masaya na ngayon ang mood pero may kaunting kaba pa rin. Kasama niya si Carlo at si Ryan na naglalakad papunta sa hall. Hindi, Ernie. Tingin ko parang may major announcement yung kumpanya. Si Mr. at Miss Sandoval kaya yung owners ng Euritech Solutions. Sila raw ang magpe-present eh. Sobrang seryoso raw. Yun ang balita sa lobby kanina. Bulong pa ni Ryan. Pero congrats ulit sa ratings mo ha, Early. Mas maganda na ang English mo kaysa sa akin ngayon. Napakagaling mo talaga. Salamat Ryan. Ikaw ang best mentor ko. Ngiti ni Ernie. Habang naglalakad sila, nakita ni Ernie sina Marvin at Jessie. Siyempre, inismeran lang siya ng dalawa. Hoy, Marvin, tingnan mo nga oh. Ang feeling, pakiramdam niya siguro kasama na siya sa board of directors. Bulong ni Jessie na hindi naman talaga bulong. Porket mataas lang ang CSAT, kung makapagsalita, akala mo magiging CEO. Oo nga, akala mo naman anak ng may-ari ng Euritech Solutions. Natatawang sagot ni Marvy. Hayaan mo na yan, tsambahan lang naman ang success niya. Sa town hall, doon natin makikita kung sino talagang may karapatan. Sagot ni Marvin, na mayabang pa rin ang tono. Umupo si Early sa gitna ng hall, kasama sina Ryan at Carlo. Ang lahat naghihintay na magsimula ang meeting. Kakaiba ang pakaramdam sa loob ng hall. Hindi nila alam na ang meeting na ito ay tungkol na pala sa isa sa kanila. Nagsimula ang town hall meeting. Umakyat sa stage sina Mr. Enrique Sandoval at Miss Stella Sandoval. Pareho itong nakasuot ng power suit at mukhang posturang-postura. Nang sandaling makatuntong sa stage ang mag-asawa, agad na inilibot ni Stella ang paningin niya sa mga nasa harap. At gano'n na lang ang gulat niya ng sandaling magkatinginan silang dalawa ni Early. Hindi inaasahan ni Early na magpapalitan sila ng titig ng CEO. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang tipid ng ngumiti sa ginang. Nakita naman niyo ng ginang kaya naman mabilis na nanginig ang kamay niya sa sobrang kaba. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo sa mandatory town hall meeting na ito. Panimula ni Mr. Sandoval na may malakas na boses. Ang meeting ay nagmistulang ordinaryong business meeting. Nagpakita sila ng charts at graphs tungkol sa performance ng kumpanya. Nagkwento sila tungkol sa mga future projects at sa pagpapalawak ng Euritech Solutions. Ang Euritech ay lumalaki dahil sa inyong sipag at tiyaga. Kayo ang buhay ng kumpanyang ito. At gusto naming magpasalamat sa inyo, sabi ni Ms. Sandoval na nakangiti. Napansin naman ni Ernie na madalas tumingin si Ms. Sandoval sa side niya. Hindi lang isang beses, parang may hinahanap. Baka naman may kilala siyang agent dito. Iyon ang nasa isip ni Ernie noong mga oras na yon. Habang nagpe-present sila, tahimik lamang si Ernie. Mas focus siya sa performance niya. Alam mo, Ernie, parang ang ganda ng suit ni Miss Sandoval, ha? Gusto ko yan. Pag ako nagka-bonus, bibili ako ng ganyan. Bulong ni Carlo na relax. Hala, manahimik ka nga, baka marinig pa tayo. Pabulong na sagot ni Ernie. Sa kabilang banda, mas lalong nainis sina Marvin at Jessie. Wala na bang iba pang topic? Puro sales na lang ba? Animong atat sila na malaman kung sino nga ba ang top sa kumpanya. Nang matapos ang presentation tungkol sa business plan, biglang tumigil si Mr. Sandoval.
Nagbago ang tono niya nung mga oras na yon. Nawala ang formal na tono ng pananalita niya. Napalitan ito ng personal at emosyonal na tone, bagay na nakapagpataas ng kilay sa lahat ng naroon. Pero bago tayo maghiwa-hiwalay at bago matapos ang lahat ng ito, may isa pa kaming very important announcement. Hindi na ito tungkol sa business. Panimula ni Mr. Sandoval na naging seryoso ang mukha. Nagtinginan ng lahat ng empleyado. Ang tensyon sa hall ay parang puputok na. Tumingin ulit si Miss Sandoval sa side ni Early. Pero ngayon, matagal at may luha na sa mata niya. Early, bakit kaya ang tagal tumingin sa side natin ni Ma'am? May dumi ba sa mukha natin? Tanong ni Carlo na medyo nag-aalala na. Ewan ko, parang may iba nga eh. Hindi na rin ako komportable sa mga tingin niya sa atin. Sagot ni Early na nanginginig na ang tuhod. Ang katotohanan na ito ay matagal na naming itinago sa Euritech. Pagpapatuloy pa ni Mr. Sandoval. Ang kumpanyang ito, hindi lamang ito tungkol sa business. Ito ang buhay namin. At ang future ng kumpanyang ito ay hindi lang sa amin nakasalalay. Huminto siya ulit at lumanok. Meron kaming ipapakilala sa inyo. Ang tao na magmamana ng vision at mission namin. Ang tagapagmana ng kumpanyang ito. Sabi pa ni Mr. Sandoval habang nakatingin sa lahat. Ang lahat ng empleyado ay bahagyang nagtinginan sa isa't isa. Sino kaya yun? May anak pala sila. Biglang nagbago ang slide sa screen. Wala na ang graphs at charts. Napalitan ito ng simpleng litrato ng isang baby at may nakasulat na petsa ng kapanganakan sa ilalim. Nakasuot ang baby ng isang kwentas na may kakaibang medalyon. Gulong-gulo na ang isip ni Ernie. Ang litrato ng baby, ang kwentas. Parehong-pareho sa kwentas na suot niya. Ang tagapagmana, hindi niyo siya kilala dahil matagal siyang nawala sa amin. 22 taon na ang nakakaraan. Kaya ngayon, ibabalik na namin siya. Sabi ni Mr. Sandoval habang ang boses ay naging emosyonal. Hinawakan ni Ms. Sandoval ang kamay ng asawa. Umiiyak na ito. Ang tagapagmana na yan ay ang aming nag-iisang anak. Sabi ni Mr. Sandoval at lumingon sa direksyon ni Early. Dahilan upang mabilis na tumibok ang puso ni Early dahil sa pinaghalong kaba at gulat. Posible nga ba na siyang tinutukoy ng mag-asawa? Siya ang anak namin na nawawala. At gusto namin siyang ipakilala sa inyo. Sabi ni Mr. Sandoval. Nagumpisa nang maglakad si Mr. at Ms. Sandoval. Hindi sila tumingin sa front row kung saan nakaupo ang mga managers. Dumiretso sila sa gitna ng hall, patungo sa kinaroroonan ni Early. Nanginginig ang buong katawan ni Early. Hindi niya maintindihan. Bakit sila papunta sa kanya? Early? Bakit sila papunta sa atin? May problema ba? Nagtatakang tanong ni Carlo na halos hindi na makahinga. Hindi ko alam. Nauutal na sagot naman ni Early. Sina Marvin at Jessie na nakaupo sa likuran ay walang ibang nagawa kung hindi ang magbulungan. Marvin? Bakit parang mukhang papunta sila kay Early? Anong trip niyan? Bulong ni Jessie na nagtataka. Di ko nga rin alam. Baka pupunahin niya yung outfit niya. Baka warning niya yan. Sagot ni Marvin na medyo umaasa pa rin mapapahiya si Early. Ngunit nagkamali sila. Tumigil si Mr. at Ms. Sandoval sa tapat mismo ni Early. Tiningnan siya ng mag-asawa nang may sobrang pagmamahal at lungkot sa mga mata. Erlinda, mahinang tawag ni Ms. Sandoval habang umaagos ang luha. Tumingin si Early sa kanila. Gulong-gulo at takot na takot sa pwedeng mangyari. Ma'am, sir, ano po yun? Lumapit si Ms. Sandoval at hinawakan ang mukha ni Early. Sa puntong yun, hindi na siya boss.
Isa na siyang ina. Bahagya namang nakaramdam ng gulat si Early sa ginawa ng ginang dahil hindi niya ina-ekspekto. Anak ko, Erlinda, ikaw yan, di ba? Sabi ni Miss Sandoval na humahagulgol na. Ma'am, hindi ko po alam. Hindi ko po kayo maintindihan. Pilit na depensa naman ni Early. Inabot ni Mr. Sandoval ang kamay ni Early at hinawakan. Wala nang dahilan para itago namin ang lahat. Alam na namin. Tiningnan namin ang HR file mo. Tiningnan namin ang kwintas mo. Ang petsa ng kapanganakan mo. Ang DNA. Anak, kami ang tunay mong mga magulang. Sabi ni Miss Sandoval at niyakap si Early ng mahigpit. Patawarin mo kami. Hindi namin sinasadya na wala ka namin noon. Nag-flash sa screen sa likuran ng DNA result at ang mga litrato ni Early noong sanggol pa, kasama ang kwintas. Nagkagulatan ng buong hall. Ang lahat ng empleyado ay tahimik lang at hindi makapaniwala sa mga nalaman. Si Early naman sa kabilang banda ay natulala. Hindi siya makapagsalita. Nanginginig ang buo niyang katawan sa pagkabigla. Ang buong buhay niya, animong nag-flashback sa isip niya. Ang kwento nila lolo at lola, ang kwintas, ang liham, ngayon may ebidensya na ang lahat. At lahat ng empleyado ay agad na nagbulungan at biglang may mga nagpalakpakan. Natuwa para kay Early. Pero sina Marvin at Jessie nakaramdam ng labis na gulat. Ang mga mukha nila ay animong namutla na lang ng biglaan. Nang dahil sa gulat, hindi sila agad nakagalaw. Marvin, si Early, ang anak ng owner? Ibig sabihin pa nito, yung inaatrapyado natin, boss pala talaga natin? Nanginginig ang bulong ni Jessie na hindi naman makapaniwala. Hindi yan totoo. Imposible. Yung probinsyana na yan? Hindi. Galit at gulat na sabi ni Marvin na halos sumigaw. Sa tabi ni Early, tulala rin si Carlo. What? Early? Anak ka ng boss? Ng owner? Bumitaw si Miss Sandoval sa pagkakayakap. Hinawakan niya ang kamay ni Early. Anak, gusto kong sabihin sa'yo na alam na namin ang lahat. Ang paghihirap mo rito, ang pagiging top performer mo, at ang pumbubuli na naranasan mo habang nasa trabaho ka. Sabi ni Miss Sandoval na may matigas na tono. Tumingin siya kina Marvin at Jessie na biglang nagtago sa likuran. Sa loob ng kumpanyang ito, ang aking anak ay sinaktan at pinahiya. Pero hindi ito ang dahilan kung bakit kami nagpapakilala. Matapang na sabi ni Miss Sandoval. Kinuha ni Mr. Sandoval ang mikropono. Mga kasama, ang aming anak na si Erlinda Sandoval ay isang matapang at magaling na empleyado sa Eurotech. Pinatunayan niya na kaya niyang umangat. Kaya ngayon, ibibigay namin sa kanya ang karapatan niya sa kumpanyang ito. Sabi ni Mr. Sandoval. At hindi lamang iyan. Hindi siya magiging agent o supervisor. Dagdag ni Ms. Sandoval na lalong tumigas ang tone niya. Hinarap niya ang lahat at lalo na sina Marvin at Jessie. Si Erlinda Sandoval, ang aming anak na nawala. Ang tagapagmana, ang magiging junior vice president ninyo simula ngayon. Sigaw ni Ms. Sandoval. Nagpalakpakan ng buong hall. Ang gulat at pagkabigla ay umabot sa rurok. Ang probinsyanang agent na may wrong grammar, ngayon ay junior vice president na. Hanggang ngayon ay tulala at gulat na gulat pa rin si Early. Ang lahat ay animong napakabilis para sa kanya. Hindi niya na-expect na ang paghahanap niya sa mga magulang niya ay magiging ganito kabilis. Hanggang ngayon hindi pa rin niya na-digest ang balita na anak siya ng may-ari ng kumpanya. Early! Vice President ka na, ang galing! Parang dati lang agent ka lang ha.
Sigaw ni Carlo na niyaka pa si Early dahil hindi inaasahan ng balita. Sabi ko nga sa'yo, diba magiging successful ka? Pero VP, grabe! Ang mukha ni na Marvin at Jessie ay hindi maipenta. Natulala sila ng dahil sa narinig. Ang taong binuli nila sa trabaho ay anak pala ng boss nila. Ang probinsyanang tinawag nilang walang future, ngayon ay vice president na nila. Si Jessie ay napapikit. Tila gusto na lang maglaho ng dahil sa narinig. Patay na tayo, Marvin. Patay na tayo. Ang trabaho natin. Si Marvin naman ay hindi na rin makahinga ng mga oras na yon. Imposible. Hindi yan totoo. Hindi. Tinignan ni Miss Sandoval sina Marvin at Jessie na tila alam na alam niya ang ginawa nila. Ang tingin niya ay punong-puno ng galit at panghuhusga. Kaya Erlinda, sabi ni Mr. Sandoval na humarap kay Early, huwag kang mag-aalala. Simula ngayon, ikaw ang bahala sa sarili mo. At sa future ng Euritech. Hindi na kami papayag na saktan ka pa ng ibang tao. Lumapit si Ryan kay Early at ngumiti ito. Sabi ko sa'yo, Early, kaya mo yan. Congrats, VP! Ryan, hindi ko maintindihan. Bulong ni Early na nakatingin sa mga magulang niya. Hayaan mo ipapaliwanag nila sa'yo ang lahat. Pero ngayon, tanggapin mo muna ang totoong buhay na meron ka. Sagot pa ni Ryan. Inalalayan Sir Early ni na Mr. at Miss Sandoval patungo sa stage. Tiningnan siya ng lahat na may respeto at paghanga. Ang probinsyana na nagtatago sa comfort room tuwing lunch break at para umiyak, ngayon ay nasa gitna na ng stage. Hinawakan ni Miss Sandoval ang kamay ni Early at itinaas ito sa harap ng crowd. Si Erlinda Sandoval, ang ating bagong Junior Vice President. Sigaw ni Mr. Sandoval. Ang palakpakan ay sobrang lakas. Si Early hindi na umiiyak sa sakit, kundi sa tuwa at pagkabigla. Ang buhay niya ay animong nagbago na. Ang pangako niya kina lolo at lola, malapit yan ang matupad. Matapos ang shocking revelation sa town hall meeting, tinala ni na Enrique at Stella Sandoval si Early sa executive office. Ang buong lugar ay punong-puno ng emosyon at pagkabigla para sa pamilya. Si Early, bagamat tapos na ang lahat, ay hindi pa rin makapaniwala hanggang ngayon. Kasama niya na ang mga magulang na may 22 years din niyang hindi nakakasama. Anak, Erlinda, please umupo ka. Sabi ni Stella habang pinipilit pigilan ng luha. Alam ko na marami kang tanong. Pero kailangan mong malaman na mahal ka namin. Ma'am, sir, pwede pong pakipaliwanag po ng lahat? Bakit po nangyari yun? Bakit po ako nawala? Tanong ni Early na nanginginig pa rin ang boses. Huminga ng malalim si Enrique. Noon, may malaking krisis sa kumpanya. May nagbabanta sa pamilya namin. Sobrang delikado, kaya kinailangan ka naming ilayo. Ang plano namin ay pansamantala lang. Pero naging komplikado ang lahat nang hindi na kami nakabalik. Ang sulat na kasama mo noon, totoo yan anak. Sabi ni Stella habang inabot ang kwintas ni Ernie. Ang sabi sa sulat, mahal na mahal ka namin. Pero kailangan ka naming protektahan. Ang kwintas na to, ito ang tanging ebidensya na may connection ka sa amin. Pero hindi namin inaasahan na mawawalan na kami ng contact sa kumupkup sa'yo. Napaiyak si Ernie sa narinig. Pero bakit hindi niyo po ako hinanap? Sa loob ng 22 taon, hindi mo lang ba kayo naghanap? Hinanap ka namin anak. Pero ang record na naiwan, hindi na yun ang tunay na address. Akala na namin na nasa safe ka na. Wala kami naging lead kung nasaan ka. Paliwanag ni Enrique na umiiyak na rin. Nagpapasalamat kami sa Diyos. Sa iyong sincerity sa trabaho at sa medallion mo sa ID picture. Doon ka namin nakita. Patawarin mo kami anak. Niyakap ni Early ang tunay niyang mga magulang. Hindi na mahalaga ang nakaraan para sa kanya. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan at ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa mga magulang.
Tinanggap niya ang kanilang pagmamahal kahit na may kaunti pa rin siyang tampong nararamdaman. Pagkatapos yakapin ang mga magulang ay saka siya bumaling ng tingin sa mga ito. "Ma'am, sir," sabi ni Early habang pilit na pinatitibay ang loob. "Tanggap ko naman po kung sino kayo at kung sino talaga ako. Pero po, may mga taong nagpalaki sa akin ng may pagmamahal. Sina Lolo Ben at Lola Ising. Hindi ko po sila pwedeng kalimutan at iwanan na lang basta-basta." "Alam namin, anak," sagot ni Stella na nakangiti. "Huwag ka mag-aalala. Nakita namin ang tungkol sa kanila nang mag-background check kami sa inyo. Alam namin kung gaano kanila kamahal. At hindi namin sila aalisin sa buhay mo. Gusto mo ba silang makita?" "Opo, ngayon na po kung pwede. Or sa lalong madaling panahon po," sagot ni Ernie. "Gusto ko po silang pasalamatan at gusto ko pong matupad ang pangako ko sa kanila." Niyakap ni Enrique sa Ernie. "Anak, sobrang buti talaga ng puso mo. Kaya ka namin ipinagmamalaki. Sige, magpapadala kami ng private plane para sunduin sila. Handa kaming makilala ang mga taong nagturo sa'yo ng halaga ng buhay." Ang pagkakaisa ng dalawang pamilya ay nagsimula sa pagtanggap ng mga Sandoval sa dalawang matanda. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ni Early. Ang pagtanggap at respeto nito sa kanyang pinagmulan. Sa gitna ng usapan, dumating si Carlo sa office upang makipag-usap sa kanya. Ang unang official action ni VP Early ay hindi tungkol sa business plan. Ito ay tungkol kina Marvin at Jessie at sa iba pang agent na ginagawang hobby ang pang-aalipusta sa mga katulad niyang baguhang agent. Isang araw, habang ninanamnamang trabaho bilang VP, pinatawag niya ang dalawa sa office niya. Na ngayon ay malaki at komportable na. Sina Marvin at Jessie naman ay nanginginig sa takot ng dahil sa balita sa kanila. Nag-alala sila na baka sibakan sila. "Marvin, Jessie, maupo kayo," formal na sabi ni Ernie, habang nakatingin naman sa kanila. Ang aura niya ay iba na. Hindi na itong probinsyanang agent na madalas umiyak sa comfort room. Ma'am, VP Sandoval, please po bigyan niyo po kami ng chance, magpapaliwanag po kami," sabi ni Jessie na halos umiiyak. "Hindi ko na kailangan ng paliwanag ninyo. Alam ko ang ginawa ninyo. Ang pang-aasar ninyo, ang pangungutya sa lunchbox ko, ang pagpapahiya niyo sa akin. Lahat alam ko," sabi ni Early pero kalmado ang tono. "Ma'am, please wag niyo po kaming sibakin, magbabago na po kami," pakiusap ni Marvin. "Kailangan po namin ng trabaho." Naglabas ng isang folder si Ernie. "Sa tingin niyo ba, maghihiganti ako sa ginawa ninyo sa akin? Nasisibakan ko kayo? Bibigyan ko kayo ng dismissal notice? Hindi. Hindi ko gagawin ang lahat ng yan." Nagulat ang dalawa. Hindi po." "Hindi. Dahil binuo ako nun. Kung ano man ang nakita niyo ngayon sa harap niyo, kayo ang may gawa nito. Nang dahil sa inyo, lumakas ako. Itinayo niyo ang loob ko. Dahil sa inyo, sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong lumaban. Ang mga pang-aasar ninyo ang pumilit sa akin na maging matatag at maging mas magaling. Kaya thank you." Seryosong sabi ni Early bago huminga ng malalim. "Kaya ang desisyon ko para sa inyo, walang dismissal. Bibigyan ko lang kayo ng final warning. Ay kailangan niyong umattend ng mandatory sensitivity training sa loob ng 1 buwan. Ayoko nang marinig na may binubuli pa kayo sa floor." Utos ni Early. Napaiyak sina Marvin at Jessie, pero hindi sa takot, kundi sa hiya at pasasalamat. Lumabas sila sa office, bitbit ang bagong aral sa buhay. Hindi kalaunan ay bumalik si Early sa probinsya. Hindi nagpadala ng pera si Early. Hindi siya nagpadala ng mga gift or appliances. Dahil ang pangako niya, hindi pera. Ang pangako niya ay ang pagpapahinga ng dalawang matanda. Sumakay si Early sa helicopter ng Euritech
kasama ang security at isang nurse na inihire niya para magtrabaho ng full-time. Pagdating sa probinsya, nagulat ang lahat nang makita nila si Early. Paglabas ni Early, dumiretso siya sa bahay ni na Lolo Ben at Lola Ising. Nakita niya ang dalawa. Nag-aayos pa rin ang mga kagamitan sa bukid. "Lo! La!" sigaw ni Early. Nagulat ang dalawa. "Apo? Anong ginagawa mo rito? At bakit ka naka-helicopter?" Tanong ni Lola Ising na takang-taka. Lumapit si Early at niyakap ng mahigpit ang dalawa. Lo, mabibigay ko na po sa inyo ang buhay na pinangako ko noon. Makakapagbakasyon na rin kayo sa lugar na gusto niyo." "Bakit, Early? Nagpadala ka ba ng pera?" "Naku apo, hindi ka na sana nag-abala pa," sabi ni Lolo Ben habang pinapahid ang luha. "Hindi po ako nagpadala ng pera, Lo. Ang pangako ko po, 'di ba? Pauupuin ko na kayo na hindi na kayo magsasaka. Kaya ang vacation ninyo, panghabang buhay na." Ngiti ni Early. "Tara na po. Sumama na kayo sa akin sa Maynila. Dadaling ko kayo sa mas komportableng bahay." Hindi naman makapaniwala sina Lolo Ben at Lola Ising sa narinig. "Maynila? Pero paano ang bahay at ang bukid, Apo?" tanong ni Lola Ising. "Huwag niyo na pong alalahanin yan. May manager na po akong kinuha para rito. Magpapahinga na po kayo. Aalagaan na po kayo sa Maynila. May nurse na rin at tamang maintenance na galing sa ospital." Paliwanag ni Early na pinunasan ng luha ng lolo at lola niya. Ipinakilala ni Early ang nurse sa kanila. "Full-time na po siya para lang sa inyo. Hindi na po kayo magpapagod. Hindi na po kayo masasaktan," sabi ni Early. Niyakap ng dalawa si Early ng mahigpit. "Salamat naman anak. Ang biyaya mo sobrang laki. Sobrang successful mo na. Ang pagpapala mo, sobrang dami." Umiiyak na sabi ni Lola Ising na hindi pa rin makapaniwala ng mga oras na yon. Sa pag-alis nila, muling tiningnan ni Early sa huling pagkakataon ang bahay at ang bukid. Nagpasalamat siya sa pinagmulan niya. Nagpasalamat siya sa hirap na nagturo sa kanya na maging matatag. Sumakay silang tatlo sa helicopter. Sa Maynila, may naghihintay na mas komportable at tahimik na bahay para sa dalawang matanda. Ang pangarap ni Early, unti-unti nang natutupad. Pagdating sa Maynila, dinala ni Early sina Lolo Ben at Lola Ising sa bago nilang bungalow. Malaki, malinis at may sariling garden, kung saan pwedeng magtanim si Lola Ising ng mga gulay pero hindi na kailangan pang magtrabaho. La, ito na po ang bahay ninyo. Huwag na po kayong mag-alala sa rento sa bills. Wala na po kayong alalahanin," sabi ni Early habang inalalayan sila papasok. "Apo, ang ganda. Parang panaginip lang lahat ng ito," mahinang sabi ni Lolo Ben. Doon na nag-umpisa ang pag-aalaga ni Early sa lolo at lola niya. Sa tulong ng nurse at ni Early, laging on time ang pag-inom ng maintenance nila. Si Lolo Ben nagpapahinga na lang sa garden. Si Lola Ising nagluluto na lang ng masasarap na pagkain. Wala na silang sakit. Hindi na sila napapagod. "Early anak," sabi ni Lola Ising isang hapon, "ang lahat ng ipon mo, ginamit mo agad sa amin. Hindi ka man lang nagdalawang isip na gumastos para sa amin. Salamat sa lahat ng ito, Apo." Lo, kayo ho ang dahilan kung bakit ako successful. Kung wala kayo, wala rin ako dito. Kaya maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po kayo makakalimutan," sagot ni Early habang yakap-yakap ang dalawa. Ang pagmamahal at pagpapakumbaba ni Early ay hindi nagbago at isa iyon sa mga pangaral sa kanya ng mag-asawang nagpalaki sa kanya noon pa man. Hindi kalaunan ay tuluyan ng ipinakilala ni Early ang kanyang mga lolo at lola sa tunay niyang mga magulang. Gaya ng inaasahan ay nagulat ang kanyang lolo nang malaman mula sa kanya na natagpuan niya ng mga magulang niya sa Maynila. Ngunit di kalaunan ay natuwa rin sila para sa apo. Isang hapunan naging emosyonal para kay Early na makita niya ang dalawang pamilya.
Sina Lolo Ben at Lola Ising at ang tunay niyang mga magulang, sina Enrique at Stella Sandoval. Sa isang long table sa bagong bahay ni na Lolo at Lola, naghapunan silang lahat. Ang paligid ay napuno ng tawa at pag-ibig para sa kanya. Mr. at Miss Sandoval, paniwalaan ni Lolo Ben, maraming salamat po sa pagmamahal ninyo kay Erlinda. Salamat po sa pagtanggap sa amin. Wala na kaming hihilingan pa. Lolo Ben, Lola Ising, sagot pa ni Stella na may luha sa mata. Hindi po kayo ang dapat na magpasalamat sa amin. Kami po. Kayo ang nagbigay ng magandang buhay at nagpalaki kay Erlinda. Kayo ang nagturo sa kanya na maging matatag at mapagkumbaba. Salamat po sa pagpapalaki sa anak namin. Salamat po sa inyo. Dagdag pa ni Enrique. Hindi namin kayo aalisin sa buhay ni Early. Kayo ang pamilya niya. Nang dahil sa inyo, maganda ang naging buhay na meron si Early ngayon. Si Early ay nakatingin naman sa 4 na tao, umiiyak sa tuwa. Kompleto na ang pamilya niya. Ang pagkakaisa ng 2 pamilya niya, ang probinsya at ang syudad kung nasaan sila ngayon, ay perpekto na para sa kanya. Hindi lamang ang pamilya ni Early ang kasama niya. Dumating din si Carlo at si Ryan sa hapunan. Siyempre, nagugulat pa rin pala sa kanila na VP na si Early. Hoy, Early! Ma'am VP! Ang galing! Congrats ulit! Ang sweet naman ng family reunion ninyo. Ikaw na talaga. Masiglang bati ni Carlo. Carlo, salamat ha. Ang daldal mo pa rin. Tawa ni Ernie. Pero thank you sa suporta mo. Sa'yo at kay Ryan, malaking utang na loob ko. Kung wala kayo, naku, baka nag-resign na rin ako. Wala yon, Ernie. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo eh. Nagkaroon kami ng bagong aral sa buhay. Sa iyo ko natutunan na wala pa rin makakatalo sa sipag at pagdadasal. Sabi naman ni Ryan. Ngumiti si Early sa kanya bago siya tumayo sa kinauupuan upang kuhanin ang atensyon ng lahat ng nandoon sa mesa. Gusto ko lang pong sabihin sa inyong lahat, sa lolo at lola ko, sa tunay kong mga magulang, kina Carlo at Ryan, sa lahat ng nagtiwala sa akin, salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa suporta ninyo at sa pagmamahal sa akin, hindi ako mapupunta rito. Pangako, hindi ako magbabago. Umayo siya sa pagkakatayo at mainingning sa mga mata niya nang muli siyang bumaling sa lahat na ngayon ay nakatingin na sa kanya. Gagamitin ko ang posisyon ko bilang VP para tulungan ang mga agent na katulad ko, para protektahan ang mga binubuli at para patunayan na ang pagmamahal at pagpapakumbaba ang mas mahalaga kaysa sa pera o sa pagsasalita ng English. Pangako ni Early. Bilang Junior Vice President, nananatiling mapagkumbaba si Early. Hindi siya naging mayabang o matapobre sa trabaho kahit na nasa opisina na siya nagtatrabaho. Ang office niya laging bukas para sa mga agent na may problema. Ang first project ni VP Early ay ang pagpapatayo ng Wellness and Learning Center sa loob ng Eurotech Solutions. Isang lugar na may free English lessons at mental health support para sa mga agent. Tinawag niya itong Carabao Center bilang pag-alala sa kanyang pinagmulan. Ang kwento ni Early ay naging inspirasyon sa buong Eurotech. Ang dating probinsyanang agent na may wrong grammar, ngayon ay nagbabago na sa kumpanya. Ang focus niya hindi lang ang kita, kundi ang pag-alaga rin sa mga empleyado. Sina Marvin at Jessie rin ay tuluyan ang nagbago. Hindi na sila nang aasar kahit na kanino. Nagtatrabaho na sila ng maayos. Nakita rin nila ang kabutihan at pagpapakumbaba ni Early ay mas malakas kesa sa power niya. Ang buhay ni Early ay masasabi niya ng kompleto na. Naging mayaman siya, pero mas mayaman siya sa pamilya at mga kaibigan. Isang umaga, nagkayayaan na mag-almasal si Early sa bagong bahay kasama sina Lolo Ben at Lola Ising. Lo, masaya po ba kayo? Tanong ni Early habang pinaghahanda sila ng pagkain. Sobra anak,
Sobra. Sagot naman ni Lola Ising habang nakangiti. Sabi ko na may malaking pag-asa ka. Hindi ka namin binigo at hindi mo rin kami binigo. Ang pinakamahalaga, Early, sabi ni Lolo Ben habang hinahawakan ng kamay niya, na hindi ka nagbago. Ang puso mo nananatiling probinsyana at mapagkumbaba. Iyan ang tunay na yaman. Tumawag si Carlo. Hoy, Early, alam mo ba? Pumasa ako sa promotion. Team lead na ako. Ang galing! Salamat sa tips mo, VP. Ngumiti si Early at natupad ng pangako niya sa sarili. Ang lolo at lola niya napagpahinga niya. Ang pamilya niya kompleto na. Ang mga kaibigan niya napopromote na. At higit sa lahat siya na naging vice president and role model sa kumpanya nila. Ang kwento ni Erlinda ay hindi lang tungkol sa pag-angat mula sa kahirapan. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pagmamahal, pagpapakumbaba at hindi paglimot sa pinagmulan. Ang probensya ng puso ni Early ang nagbigay sa kanya ng tunay na happy ending at ang pagiging mabuting tao niya ang nag-angat sa kanya sa taas at naging dahilan din sa kung bakit patuloy siyang minamahal ng lahat. Bago ka pa lang sa channel Leto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.